Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. At palike naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Chapter 3131. Hindi ko sinasadyang sabihin. Ang pagtuklas ng mga kristal ay nasa kalahati pa lang tapos na sa kasalukuyan. Ang pinakamalaking tampok ay ang mga kristal ay may ilang mga biological na katangian na maaaring nauugnay sa paglaki ng mga baging. Ngunit ang isang kristal ay isang kristal, katulad ng prehistoric na bato, maliban na ito ay nagbago mula sa aura patungo sa pagkikristal ng primitive na kapangyarihan. Ang kristal na ito ng parehong masa ay libu-libo o kahit 10,000 beses ang antas ng enerhiya ng parehong masa ng prehistoric na bato. Kakaibang sinabi ni Ye Fan, kung gayon, makipag-ugnayan ka sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi sa gusto kong makipag-ugnayan sa iyo, si Weiwei ang nakahanap ng sitwasyon at nangangailangan ng iyong sanggunian. Weiwei. Sinabi ni Ling Yue doon, Ye Fan, Zinner, hinala ko na ang mga kristal na ito ay talagang ginagamit para sa pagbuo. Kaayusan. Natigilan si Ye Fan at tumingin kay Xiao Zinner. Oo, sa katunayan, bago ang mga sugo na bumalik mula sa Earth, ang mga mundo na kanilang napuntahan ay nakalista, pakiramdam ko ay medyo hindi maipaliwanag. Bagamat karamihan sa mga mundong ito ay mga fortress world, o mga mundong may masaganang espiritual na mapagkukunan ng enerhiya. Gayunpaman, sa aking opinyon, ang mga posisyon at orbit ng mga mundong ito sa eroplano, kung magkakaugnay ang mga ito sa serye, ay sumusunod sa ilang mga batas ng pagbuo. Gayunpaman, sa oras na iyon, naisip ko na ang ideyang ito ay masyadong kakaiba, at naisip ko na ito ay nagkataon lamang, kaya hindi ko ito masyadong binanggit. Sabi ni Ling Yue. Ngunit ngayon na nakita mo na ang mga baging na ito ng dugo ay nagtatanim ng mga kristal, sa palagay mo ba ay posible na ang mga kristal ay mga array stones? Well, bagamat hula ko lang, hindi ko akalain na ang posibilidad na ito ay mabubukod. Pangkalahatang pagbuo ng array. Material, imposibleng kumpletuhin ang hanay ng interstellar, at walang halaga ng mga prehistoric na bato ang makakamit ang epektong iyon. Ngunit ang bagong kristal na ito ay naiiba, ito ay purong primitive na kapangyarihan, at ang magnitude nito ay patuloy na tumataas. Kung hindi imposible para sa ganitong uri ng kristal na maabot ang isang tiyak na sukat at gamitin ang mabituing kalangitan bilang isang array. Mataimtim na sinabi ni Ling Yue, kung ang mga demonyo ay talagang gumagamit ng daan-daang mundo upang i-condense ang mga kristal ng primordial power bilang mga array stone. Kung gayon ang saklaw ng malaking hanay na ito, ang kapangyarihang nabuo, ay hindi maisip. Ye Fanhi ang lahat ng mga batang babae ay nadama ang kanilang mga puso na lumubog, at nang hindi ito inuulit ni Ling Yue, lahat sila ay nararamdaman ang malaking nakatagong panganib sa likod nito. Maaaring gusto ni Satanas na wasakin ang lahat ng mundong ito sa isang hininga. Ano ang pakinabang ng pagkawasak sa unang kaharian? Sinabi ni Ling Yue, hula ko lang, dahil mayroong higit sa 600 mundo na may mga blood vines na ito. Kaya, ay hindi rin malinaw kung alin ang ginagamit para sa pagbuo at alin ang ginagamit para sa kalituhan. Ngunit kung ito ay talagang isang interstellar array, kung gayon, maaaring hindi ito sumisira ng anuman, at maaaring may iba pang mga function. Sa palagay ko ay malamang ang hula ni Weiwei. Kung hindi ito para sa mga espesyal na layunin, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nais ni Satanas na linangin ang mga kristal na ito. Sabi ni Chu Yunyao. Saglit na nag-isip si Ye Fan at sinabing, ang magagawa natin ngayon ay subukang sirain ang pinakamaraming blood vines hanggat maaari. Kung talagang malaking formation ito, hindi ito makakapagsimula ng maayos. Ngunit pagod ka na, pagkatapos ng lahat, hindi ka ang tunay na Qinglong. Ang paggaling ay hindi ang iyong strong point, sabi ni Xiao Zinner na nakakunot ang noo. Ang pangit talaga ng mukha ni Ye Fan. Hindi lamang niya inilipat ang layunin ng espada sa isang malawak na hanay, siya rin ang may pananagutan sa karamihan ng mga pagwawalis ng demonyo. Bagamat sa kanyang mga mata, ang mga demonyong ito ay isang nagkakagulong mga tao, na madaling kapitan ng isang suntok. Ngunit pagkatapos ng lahat, mayroong kapangyarihan ng mga demonyo, na maaaring magdulot ng pinsala sa kanya, at hindi ito maaaring baliwalain. Huwag mag-alala, kakayanin ko pa rin ito, lahat ay hindi maganda ang pakiramdam sa mga larangan ng digmaan kahit saan. Nang makitang sinabi ito ni Ye Fan, si Xiao Zinner ay hindi nagsalita ng walang kaparikon, at patuloy na sinira ang susunod na target. Kasabay nito, sa loob ng Sword God Palace. Xingzo, bakit hindi mo sinabi sa iyong asawa na nakatagpo ni Elder Hua si Rib Aura? Hindi maipaliwanag na tanong ni Nayan Rujiao. Ngayon lang, sinabi ni Hua Fei Hua sa lahat sa Sword God Palace sa pamamagitan ng isang mensahe mula sa mga bulaklak na lumitaw si Rib Aura. Pagkatapos ng lahat, ang kinaroroonan ni Ye Fan ay hindi tiyak, at ang mundong kanyang pinuntahan ay puno ng mga baging ng dugo, at walang mga bulaklak na mabubuhay pa. Gusto ni Hua Fei Hua na direktang makipag-ugnayan kay Ye Fan, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang makipag-ugnayan sa kanya ng hindi direkta sa pamamagitan ng mga bulaklak na nakatago sa Sword God Palace. Nasa opisina ni Su Qingzo si Nayan Rujiao nang marinig niya ang isang mensahe mula kay Hua Fei Hua. Akala ko sasabihin ni Su Qingzo kay Ye Fan ang tungkol dito kapag nag-usap sila ngayon lang.
Sinong mag-aakala, sinabihan siya ni Su Qingzhou na huwag gumawa ng ingay. Jiao, sa tingin mo ba ay ayaw kong tulungan ng asawa ko si Elder Hua, at hinihiling ko na sana ay mamatay na si Elder Hua, kaya sinasadya kong hindi nagsalita. Kumunot ang noo ni Nayan Rujiao, sa tingin ko ay hindi, alam kong hindi ka ganoong klase ng tao, kung masyado kang makasarili, hindi magiging madali para sa magkapatid. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay nagpakita ng dampi ng lamang, humakbang siya pasulong at hinawakan ng dalawang kamay ang kamay ni Nayan Rujiao. Jiao, umaasa ka bang magagalit sa akin ang asawa ko at hindi sasabihin sa kanya, ngunit sa huli kami ang mananalo? O umaasa ka ba na hindi magagalit ang asawa ko, pero baka matalo ako sa laban sa huli? Natigilan si Nayan Rujiao, ikaw. Ang ibig mong sabihin, asawang tutulungan si Elder Hua, naway mawala ang digmaan. Ang bawat desisyon na gagawin ko ay may mga dahilan. Sa pagkakataong ito ang kalaban ay mas mapanganib kaysa sa nakita mo. Napabuntong hininga si Su Qingzhou pagkatapos makahinga ng maluwag, naiisip mo ba talaga? Nanang kumilos si Libora, sa unang pagkakataon na humarap siya kay Elder Hua Feihua, nagkataon lang ba ito? Hindi ko masyadong masabi, sana lang maintindihan mo na lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti ng asawa ko, sabi ni Su Qingzhou. Ngunit, kung mamatay si Elder Hua dahil dito, hindi makatiis na sabi ni Nayan Rujiao. Magaling si Elder Hua Chang, ngunit wala akong pakialam kung mamatay siya o hindi, gusto ko lang na maging mabuti ang asawa ko, matatag at walang pakialam na sabi ni Su Qingzhou. Umiling si Nayan Rujiao, Qingzhou, mali ang pagkakaintindi mo, bagamat ayaw kong mamatay si Elder Hua. Pero, ayokong magkaroon ng masamang relasyon sa iyo ang asawa ko dahil sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, partikular na sinabi niya sa iyo na sabihin sa kanya ang mga galaw ni Burra. Kung itatago mo ito sa kanya sa pagkakataong ito, magagalit talaga siya, natatakot akong malulungkot ka. Si Su Qingzhou ay tumingin kay Nayan Rujiao nang may pagtataka, at pagkaraan ng ilang segundo, ngumiti siya nang walang magawa. Kung ako ay lalaki, malamang na gusto ko ang isang babaeng tulad mo bilang isang asawa. Kung hindi ko nakilala ang aking asawa ng mas maaga, hindi ako maaaring makipagkompetensya sa iyo. Namula si Nayan Rujiao, ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko may kukumpara sa iyo. Ayos lang, paanong hindi mag-away ang mag-asawa? Kumurap si Su Qingzhou. Sa oras na ito, tumakbo si Jiang sa labas. Miss Su, hindi maganda. Naputol na ang komunikasyon sa Temple of Creation. Paano si Ir at ang iba pa? Walang balita, parang bigla silang inatake ng Demon Strategic Level. Saan nagmula ang Demon Strategic Level? Narinig ko mula sa taong nakatakas. Sinasabing ang astrolohiyang Diyos ay dinala ito ng biglaan. Namutla sina Su Qingzhou at Nayan Rujiao. Qingzhou, bakit hindi mo sabihin sa iyong asawa? Sabi ni Nayan Rujiao. Saglit na nagbago ang mga mata ni Su Qingzhou, hindi na kailangan, kahit na may demonyo sa estratehikong antas, magkakaroon ng astrolohiya, Ir, Xinglan, at Waisu, bawat isa sa apat ay magiging maayos. May isa pang masamang balita. Jiang. Malungkot na sinabi, mukhang babagsak na ang Qingzhou. Qingzhou. Ang Baiho clan ang namamahala, hindi ba nandyan si Bai Yi? Kakaibang tanong ni Su Qingzhou. Narito si Elder Bai, ngunit siya ang nanguna at tumakas. Jiang. Sabi. Ang kabilang partido ay may isang estratehikong antas ng demonyong general na mas malakas kaysa sa kanya. Dumating siya, ngunit hindi man lang lumaban si Bai Yi. Bakit? Parehong nagulat sina Su Qingzhou at Nayan Rujiao. Kabanata 3132 sa Seller. Ano ang alam mo, ang nakatatandang Bai Yi ay may seryosong ugali ng kalinisan, maging ito ay kalinisan o aesthetics, siya ay napaka-demanding. Mukhang alam ng Diablo ang kanyang kahinaan, kaya nagpadala siya ng hybrid na Diablo ni Zerg at Gorfin, ang lalaking iyon ay mukhang kakaiba. Masusuka si Elder Bai Yi sa mukha ng demonyong iyon, at ayaw niyang lumaban. Nagbibiro ba si Elder Bai? Ang init ng ulo ni Nayan Rujiao ay hindi maiwasang magmura. Malungkot na umiling si Su Qingzhou, hindi na nakapagreklamo. Miss Su, ano ang dapat kong gawin? Kapag bumagsak ang Qingzhou, tayo at ang Alpha Divine Realm ay ganap na haharangan. Sa oras na iyon, magiging mahirap para sa Alpha Divine Realm na suportahan. Sabik na tanong ni Jiang. Ang 3 Absolute at 10 Venerables ay maaaring hindi makontak, o lahat ay nakikipag-away, o hindi sila maaaring sumugod kahit na gusto nilang pumunta, ano pa ang magagawa ko? Bakit hindi ka pumunta sa Qingzhou? Tanong ni Su Qingzhou. Ako. Kailangan kong maging responsable sa pagprotekta sa iyong pamilya, matuwid na sabi ni Jiang. Anong problema ni Bai Yi? Wala ka bang pakialam sa buhay ng angkan? Nena si Nayan Rujiao. Mrs. Nayan, anong klaseng kaguluhan ang sitwasyong ito ngayon? Ang mga tao ay namamatay sa lahat ng dako. Who cares who? Jiang. Ngumiti ng mapait. Jiao, hayaan mo na siya, walang pakialam ang sariling bayan ni Baiho, hindi tayo maingay, may pamilya pa tayong dapat alagaan. Habang nagsasalita si Su Qingzhou, sinulyapan niya si Little Jin, Fat Tiger,
at Little Suzuko na naka-crossled sa likod niya. Tuan-tuan, magtatrabaho si nanay, magkasama kayo ni Xiao Jin, huwag kayong tumakbo. Okay mom. Halatang napagtanto ni Tuan Chuan na tila may malaking nangyayari sa labas. Huwag kang mag-alala, Mrs., kasama ang aking munting Jin, ang munting Panginoon ay ganap na ligtas at maayos. Malamig na sumangot si Su Qingzhou, natatakot ka rin sa kamatayan, mag-alala kung sinong demonyo ang ipapadala ko sa iyo upang labanan. Agad na ibinaba ng mata ko na ahas ang kanyang ulo, hindi ng ahas na tumingin kay Su Qingzhou. Qingzhou, kahit na wala kaming pakialam sa panig ni Bai Ho, ngunit sa panig ni Ayer. Magtiwala sa kanila, ang astrolohiya ay isang lumang fritter, at hindi magdadala ng isang madiskarteng tao upang mahanap si Ayer ng walang dahilan. Pagkatapos magsalita ni Su Qingzhou, nagmamadali siyang nagayos. Nakagat ni Nayan Rujiao ang kanyang mga labi, at isang flash ng determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Dumating ang babae sa laboratorio at natagpuan si Ji Wanqing na namumuno sa gawaing pagpapanumbalik ng komunikasyon. Wanqing, bigyan mo ako ng pabor, mahinang sabi ni Nayan Rujiao. Ate Jillian, anong problema? Lumingon si Ji Wanqing at nagtanong. Bamulong si Nayan Rujiao kay Ji Wanqing. Saglit na natigilan si Ji Wanqing, nagsalubong ang kanyang mga kilay, hindi ito maganda, masyadong mapanganib. Wanqing, ngayon lahat ay abala sa pakikipaglaban sa mga demonyo. Sali Ye, Junior, Zimo, Xiaoyu at ang iba pa ay lahat ay nakikipaglaban sa Diablo sa labas, at kahit si Junior na hindi mahilig makipag-away ay pumunta doon. Ako ang pinakawalang kwenta, walang magagawa. Gusto ko ring gumawa ng isang bagay sa loob ng aking kapangyarihan. Anong nangyari sa pagkakataong ito? Nasa ulo ko ang responsibilidad, pakiusap, Wanqing. Pakiusap ni Nayan Rujiao. Umiling si Ji Wanqing, hindi ko sinasadya iyon, naisip ko lang. Baka may ibang arrangement si Sister Qingzhou. Kung gagawin natin ito, magagalit siya. Dapat maging malinaw ka sa karakter ni Qingzhou. Sa sitwasyong ito, pinipili niya ang matinding ruta, anuman ang pagkawala. Totoo na mayroon siyang sariling mga pagsasaalang-alang, ngunit maaaring hindi ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Ano sa tingin mo? Seryosong tanong ni Nayan Rujiao. Sumimangot si Ji Wanqing, nag-alinlangan, at bumantong hininga, okay, siguro tama ka, gagawin ko ang lahat. Matatagpuan sa isang tiyak na mundo sa Fourth Kingdom, ang nag-iisang Shenlong City ay puno ng digmaan. Kinuha ni Feng Yuzi ang isang grupo ng mga clansmen at ginamit ang iba't ibang pasilidad sa lungsod upang labanan ang Diablo hanggang sa kamatayan. Isang malaking pagsabog ang tumunog, na patuloy na nanginginig sa nerbiyos ng isang grupo ng matatanda at mahihinang kababaihan at mga bata sa lagusan. Mga hiyawan, iyak, sunod-sunod sa ilalim ng lupa ng Shenlong City. Tapos na, harang ang daan. Nakablock din dito. Hindi maganda. May mga demonyong sumugod mula sa labas. Lahat, tumakbo. Ako. Naisip na ligtas na makatakas ang channel ay gumuho ng husto dahil sa pagsabog. Ang ilang mga demonyo ay nagsimulang pumunta sa ilalim ng lupa, pinatay ang mga walang armas at pangkaraniwan na mga tao. Ang saklaw ng mga aktibidad ng tao ay patuloy na nabawasan, at maraming tao ang tumingin sa kanilang sariling angkan, pinatay ng mga demonyo, at direktang nilamon sila bilang pagkain. Sa sobrang takot nila ay nawalan sila ng malay, at bumagsak pa at nagpakamatay. Kinulayan ng dugo ang bawat pulgada ng Shenlong City na pula. Isang medyo solidong boulder underground storage room. Isang grupo ng mga babae at bata ang inilagay dito. Ang kanilang pisikal na lakas ay hindi nakatakas sa malalayong distansya, at hindi sila nang ahas na lumabas ng padalos-dalos, kaya't maaari na lamang nilang isuko ang kanilang mga sarili sa kapalaran. Sa sandaling ito, isang batang babae na may kulay abong mukha at nakatirintes na mga sungay ay nakatingin sa isang 7 o 8 taong gulang na batang babae. Sa malalaking itim na mata, patuloy siyang nakatitig sa isang cloak freak sa tabi niya. Ang lalaki ay nababalot ng balabal, ang kanyang ulo ay nakabaon sa kanyang mga binti, nakabaluktot sa sulok, at walang gumagalaw. Ito rin ang iilan lamang na lalaki sa cellar. Nay! Ang taong ito ay ang ninuno na si Gigi He. Tiningnan ito ng batang babae ng matagal, sa wakas ay nakumpirma ito, at tumawag. Ang ina ng batang babae ay mabilis na gumawa ng isang katahimikan na kilos sa kanyang anak na babae, siya, huwag magsalita ng walang kaparerekon, hindi. Talaga. Si Elder Gigi He. Same time na sinabi ng dalaga, hindi ko aaminin. Malakas na umiling ang ina, sumimangot, at sinenyasan ang kanyang anak na huminto sa pagsasalita. Marami ng babae at bata sa paligid, at ang kanilang mga mata ay nanunood. Kalokohan ka pa rin ng usapan. Tinalo ka ni mama. Tingnan mo, nanay. Ito talaga ang ninuno ni Gigi He. Naagrabyado ang babae. Ikaw, hindi ka na magaling. Nag-aalala ang ina at itinaas ang kamay para hampasin ang anak. Pagkataas pa lang niya ng kamay ay nasalo siya ng cloak monster sa tabi niya. Huwag kang mag-away, tama ang bata. Itinaas ni Gigi He ang kanyang ulo at ngumiti ng nakakahiya.
Itinuro at itinuro ng isang grupo ng mga tao sa cellar, at marami sa kanila ang nagulat. Ito ang ninuno na si Gigi He. Wow, ito ang unang pagkakataon na nakita ko si Qinglong nang napakalapit. Mukhang bata pa. Bakit nandito ang ninuno na si Gigi He? Hindi mo pa ba narinig ang tungkol dito? Ang sikat na palayaw ng mga tao, Ji Pao Pao. Nakarinig ng ilang Saturday, kalmado ang ekspresyon ni Gigi He. Ang mukha ng babae ay namutla, at siya ay ngumiti ng kinakabahan at sinabi, Gigi He ninuno, ang bata ay bata at ignorante. Hindi mo dapat sisihin. Ngumiti si Gigi He, ilang taon ka na? Ano ang pangalan mo? 8 taong gulang. Ang pangalan ko ay Huiner, sagot ng maliit na batang babae sa kanyang sarili, kumikinang ang kanyang mga mata at nagtanong, Ancestor Gigi He, bakit hindi ka lumaban sa Diablo? Sinabi ng dalawang magulang, 10 ka na, Qinglong, hindi ba napakalakas ni Qinglong? Oh, ikaw babae. Tumigil ka sa pagsasalita. Sa sobrang takot ng ina ay lalabas na ang kanyang puso, at mabilis niyang tinakpan ang anak. Bibig. Mabilis siyang pinigilan ni Gigi He, ayos lang, huwag mong sasaktan ang bata. Tumulo ang mga luha ng hinaing ni Huiner sa kanyang mga mata. Huiner, hehe, ay. Sa tingin ko napakaraming demonyo, at nasa teritoryo nila. Paglabas, hindi ko sila matatalo. Imbes na mamatay, iwasan ko muna sila, nakangiting sabi ni Gigi He. Biglang tumahimik ang seller, at lahat ay tumingin kay Gigi He ng kakaiba. Akala ko ay tatawanan siya, ngunit hindi siya masyadong pinagtawanan ng isang grupo ng mga babae at bata. Tama ang ninuno, napakaraming demonyo, at sa tingin ko rin ay mas makatwirang tumakas. Hoy, sinong may sabi na hindi, ngunit dapat nating bigyang pansin ang dignidad, at ang mga lalaki ng pamilyang Shenlang ay hindi maaaring umatras. Lahat ito ay pedantic. Kung makikipagtulungan tayo sa mga ninuno ni Gigi He at Autris ng sama-sama, maaari tayong makapagligtas ng mas maraming tao. Ang mga ninuno ay hindi umaalis, sa palagay ko ay nag-aatubili silang iwan sila. Ang mga ninuno ay dapat may iba pa. Ang plano. Natigilan si Gigi, at handa siyang kutsain. Bilang resulta, pinipili ng karamihan sa mga tao na maunawaan. Para sa ilang kadahilanan, si Gigi He ay hindi masyadong masaya, at nakaramdam ng sobrang hindi komportable. Ancestor, kung gusto mong tumakas, hindi naman dapat mahirap di ba? Can I ask you a favor? Tanong ng isang ina sa pagkakataong ito. Tumango si Gigi He, ano ang problema? Okay lang na mamatay kaming mga matatanda, mga bata dito, pwede bang kunin mo sila? Oo, ayos ka lang, kunin mo na ang mga bata, pwede ba? Ilan ba ang makakaipon? Karamihan sa mga naruroon ay mga babae at bata, at gusto lang nilang iligtas ang buhay ng mga bata. Tumingin si Gigi He sa madilim, inosente, pananabik, ignorante at inosenteng mga mata ng mga bata, ngunit tahimik. Biglang, isang figure ang natisod, na puno ng dugo, na sumugod sa cellar. Hindi maganda. Mabilis na kumilos. Mabilis na tumakbo. Kabanata 3133 Zuzon. Nakilala ng ilang miyembro ng pamilya Yao sa cellar ang mandirigmang ito. Yao Cheng. Anong nangyayari sa labas? Nagmamadaling tanong ng isang babae. Tita, nawala ang lugar na ito. Ang panganay na tiyuhin, tatay, lolo, at pinsan ay patay na. Nagsuka si Yao Cheng ng dugo bago siya gumaling mula sa kanyang panloob na pinsala. Ubo-ubo. Napakaraming demonyo, at sunod-sunod ang napatay natin. Hindi natin ito mapipigilan. Lahat, tumakbo sa lihim na daanan sa likod. Ilan ang kaya mong takbuhan? Kumapit tayo sandali. Saan pa tayo tatakbo? Gumuho at nakaharang ang kalsada sa likod. Ang paglabas ay isang dead end din, ito ang mundo ng Diablo. Ang nawalan ng pag-asa na mga buntong hininga at ang mapait na halakhak ng pagbibitiw ay partikular na naliligaw sa cellar. Isang batang boses ang tumakbo sa gilid at nagtanong, Tito Yao Cheng, nasaan ang aking ama? Huiner. Nakita ni Yao Cheng si Xiao Huiner, at 2 linya ng dugo at luha ang hindi napigilan sa pag-agos. Nanginginig ang labi niya, pero hindi niya maibuka ang bibig. Ang ina ni Huiner ay nagkatikip sa kanyang bibig sa kanyang likuran, nanginginig ang buong katawan, umiiyak ng husto. Tahimik sa cellar, at alam na alam ng lahat na ang ama ni Huiner ay namatay sa labanan. Ang batang babae ay walang alam, ngunit tila may naintindihan siya. Nangilid ang mga luha ni Dauda sa kanyang mga mata, at ibinuko niya ang kanyang mga labing ngunit hindi umiyak. Boom! Isang madilim na kapangyarihan ng demonyo ang nahulog sa lagusan. Bumaba ka. Nagulat si Yao Cheng, at sinubukan niyang labanan ang nag-iisang magulong kapangyarihan na natitira. Ang isang portable na hugis payong na espiritual na kasangkapan ay biglang bumukas, na bumubuo ng isang ginintoang proteksyon na pader. Karamihan sa mga mandirigma ng angkan ay walang base sa paglilinang ng pagbubukas ng kalangitan at hindi maaaring gumamit ng purong primitive na kapangyarihan. Ngunit umaasa sa pamana ng angkan, maraming espiritual na sandata, na maaaring labanan ang isa o dalawa sa labanan. Ngunit ang shockwave ng kapangyarihan ng Diablo, pagkatapos ng lahat, ay hindi maaaring tiisin sa lahat ng oras.
Ang hugis payong na espiritual na sandata ay umabot na sa wakas. Keng keng keng, ang mga buto ng payong ay patuloy na nagbibitak, at malapit na itong madudurog. Hindi. Walang gana na sigaw ni Yao Cheng. Kung siya ay bumagsak, daan-daang kababaihan at mga bata sa kanyang likuran ang malilibing sa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo sa isang iglap. Isang kamay ang biglang tumawid sa balikat ni Yao Cheng mula sa kanyang likuran. Isang nakasisilaw na Kang Yan, sa bodega ng alak, ang nagpapaliwanag sa mga walang magawang mukha ng lahat. Si Kang Yan ay nagwalas, ganap na sinisingaw ang lumalakas na kapangyarihan ng demonyo. Xinglong, ninuno Ji. Lumingon si Yao Cheng at nakita ang lalaking nagtanggal ng kanyang hood, sumisigaw sa gulat. Mahirap na trabaho, nahihiyang ngumiti si Ji. Matandang ninuno. Sabi nila tumakas ka. Ikaw, hindi ka umalis. Kung talagang gustong umalis ni Ji, tiyak na hindi siya mananatili sa cellar. Sa puntong ito, ang mga taong Shenlong ay napakalinaw. Ang madiskarteng antas ay nakatungo sa pagtakbo, at ito ay mahirap na ihinto. Sa makatuwid, nang lumitaw si Ji sa cellar, ang lahat ay medyo nagulat. Hindi man siya lumaban sa labas, hindi siya umalis pagkatapos ng lahat. Nadama ng lahat na si Ji ay dapat may sariling mga pagsasaalang-alang. Malubhang nasugatan ka, magpahinga ka muna. Iniunat ni Ji ang kanyang kamay at inilabas ang kapangyarihan ni Aoki, na ginawa kay Yao Cheng na kasing bilis ng pagbuhos ng matamis na ulan, at ang mga sugat sa buong katawan niya na kinaagnasan ng kapangyarihan ng Diablo ay gumaling. Ancestor, I don't need to rest. I want to fight. With you here, we still have a chance. Nag-aapoy ang mga mata ni Yao Cheng. Sumimangot si Ji, ikaw. Huwag mo akong sisihin kung bakit hindi ako kumilos ngayon. Kakaiba. Kinasusuklaman ko pa nga ito. Ngunit hindi nang ahas na kalimutan ni Yao Cheng ang mga turo ng ninuno ng Shenlong clan. Saglit na natigilan si Ji, pagkatapos ay ngumiti ng pilit. Ang pagsasanay sa ninuno na ito ay hindi madaling masaktan. Kinilala ang Kangzhou Shenlong clan bilang ang Orthodox Ancestral Land. Hindi malinaw kung paano ipinanganak ang pinakamatandang panahon, o kung mayroong anumang paglipat, ngunit ito nga ang pinakamatanda, masyadong mahaba upang sabihin. At ang Ancestral Hall ng Shenlong City, sa isang jade clock na nakasabit sa itaas nito, ay nagsulat ng napakaikli at napakaikling ancestral motto, solo. Ayon, mag-isa lang, mayabang to the extreme. Tila sinabi ng mga ninuno sa mga susunod na henerasyon na ang pamilyang Shenlong ay dapat ang una, ang karangalan ng lahat ng mga angkan, dapat kang maging baliw. Walang detalyadong paglalarawan kung ano ang ibig sabihin ng salitang, natatangi, at kung ano ang kahulugan sa likod nito. Ang napagtanto niya sa huli ay nakasalalay sa mga iniisip ng mga inapo ni Shenlong. Gayunpaman, maraming mga iskolar sa pananaliksik sa Shenlong ang naniniwala na ito ay dahil sa tinitingnan nila ang natatanging moto ng ninuno mula pagkabata na ang mga henyo ng Shenlong ay madalas na palaya ang kanilang mga sarili at walang pakiramdam ng pagkakaisa ng etniko. Ang magandang bagay ay namula noong sinaunang panahon, ang bilang ng emperador level na mood na naiintindihan mula sa Shenlong clan ay lumampas sa kabuuan ng lahat ng iba pang mga clan. Ang bilang ng mga madiskarteng antas ay palaging nauuna, at ito ay medyo hindi mapaghihiwalay mula sa lupang ito para sa libreng paglilinang ng mga henyo. Ang henyo ng Shenlong ay may pinakamataas na antas ng kalayaan. Hanggat ikaw ay sapat na malakas, kahit gaano kalaki ang iyong pag-uugali, iisipin ng lahat na ito ay maayos. Ginagawa ko ang sarili kong paraan, at ako lang ang gumagalang sa akin. Ito ang inaasahan ng mga ninuno. Si Feng Xiaotian ay isang hindi mapagkunwari na tao, siya ay sapat na malakas at hinahangaan ng lahat. Noon, ang malaking Diablo, si Ye Junyang, ay dinala pa ang salitang, natatangi, sa sukdulan. Gayunpaman, hindi kailanman tinanggal ng pamilya Shenlong ang ancestral jade plaque. Dahil alam ng lahat na ang lahat ay may kalamangan at kahinaan. Sa proseso ng paglilinang, kung hindi ka sumulong, ikaw ay otres. Kadalasan, ang mga sukdulan ay nagdudulot ng mga himala. Ancestor Ji, tumakbo ka, nakilala namin ito. Pagkatapos ng lahat, ang pinagsama-samang 10 taong Shenlong Cheng ay hindi kasing halaga ng iyong Qinglong. Manatili ka, at ako, si Yao Cheng, ay lubos na nagpapasalamat. Handa akong ipaghiganti ang mga namatay kong kapatid sa iyo. Namula ang mga mata ni Yao Cheng. Ji. Tinapik siya ni Ji sa balikat at lumabas ng lagusan. Ancestor Ji, tumatakas ka ba? Hunner. Nagtanong. Lumingon si Ji at mahinang ngumiti, kapag natapos na ang labanan, tuturuan ng mga ninuno si Hunner na maglaro ng chess. Sa cellar, isang pares ng malamlam na mga mata ang muling kumislap ng pag-asa. Ang Divine Dragon City ay puno ng mga bangkay. Ang isang malaking bilang ng mga mababang antas na demonyo ay kumakain ng laman at dugo ng tao, tulad ng mga hayop. Naghihintay si Feng Yuzi para sa isang grupo ng mga tao, na nagbabantay sa huling ninuno. Sa paligid ng bahay, tinitingnan ang dagat ng apoy, ang kalungkutan ay nagmumula dito. Panginoon ng lungsod, mukhang, mamamatay na ako ngayon. Feng Yuji iyan. Hingal na hingal. Pinunasan ni Feng Yuzi ang dugo sa gilid ng kanyang mga mata.
Eto na naman. Paano mabubuhay ang demonyong ito nang higit pa sa baboy? Sa Sky, another round of attacks. Ang daming may pakpak na demonyo, may dalang iba't ibang demonyo, libo-libo sila, hindi ko alam kung ilang round ang inatake nila. Bagamat maraming demonyo ang nasawi, ngunit ang mga tao ay halos 10, mas marami pa ang nasawi, kapalit ng isang pagpatay. Hindi kayang tiisin ng mga tao ang gayong pagkonsumo. 70% ng lungsod ay namatay na sa labanan, at walang suporta. Ang hukbo ng mga demonyo ay umaagos pa rin. Sinusunog ang lungsod. Isang sabog ng asol na apoy sa kalangitan, na bumubuo ng isang trend ng pagsunog sa kalangitan. Ang mga kislap ay agad na nag-apoy sa prairie, at ang asol na liwanag ay nagpapaliwanag sa kalangitan. Libo-libong demonyo ang sumigaw, nasunog, o naging abo. Ninuno ni GGA. Naghintay si Feng Yuzi para sa isang grupo ng mga clansmen, at napaluha sila sa tuwa. Akala nila ay tumakas na si GGA, at ito ay simpleng pag-asa na ang isang kislap ng pag-asa ay ipinanganak mula sa kawalan ng pag-asa. Shingmo Kixingzo. Nagtayo si GGA ng 7 berdeng halijing kahoy sa paligid ng ancestral house upang mabilis na mabawi ang mga sugatan ng mga tribong ito. Isang grupo ng mga mandirigmang Shenlong na nakaligtas sa kahirapan ay nadama na muli silang sigla, at lahat sila ay madamdamin. Ang Qinglong ay hindi lamang makapangyarihan sa sarili nito. Sa malalaking digmaan, ang tulong na may dudulot nito sa angkan ay hindi mapapantayan ng ibang malalakas na angkan. Huwag masyadong masaya. Kakasimula pa lang ng labanan. GGA Chao Feng Yuzi at ang iba ay nagbigay ng isang mapait na ngiti. Bago siya matapos magsalita, may mga sumabog ng mapang-akit na tawa mula sa langit. Xiao Qinglong, matagal na kitang hinihintay, at sa wakas handa ka na bang lumabas? Lahat ay naiinip at gustong matulog, sinabayan ng paghikab, isang babaeng demonyo, mula sa isang ang makulay na pinto ng kalawakan ay lumabas. Kabanata 3134, Mahinang Chess Skills. Lumingon si GGA na masakit ang ulo at tumingin sa babaeng demonyo. Ang mga lilang translucent na pakpak at ang mahabang spike na buntot ay kumakatawan sa dugo ng succubus, at napakadalisay, na may mga katangian ng ancestor succubus. Ang dalawang sungay ng demonyo, na sumasagisag sa angkan ng Evil God, ay nagpapahiwatig din na mayroon siyang mga bloodline ng Evil God at ang succubus. Bukod dito, malamang na ito ay pinaghalong purong dugong masamang Diyos at succubus, at nagising ang mga talento ng dalawang pangunahing lahi sa parehong oras. Ang kaakit-akit na bruha, ang reyna ng Black Forest, si Du Jiafo. Hindi nakakagulat na walang makikita, ngunit ang itim na kagubatan ay nasa lahat ng dako. Naalala ni GGA na, sa ilalim ng ika-4 na trono ng demonyo, mayroon talagang isang napakatagal ng itinatag na madiskarteng pinuno. Ngunit ang katanyagan ni Du Jiafo ay medyo espesyal. Marami umanong lalaking demonyo ang pumupunta sa kanya, ngunit kapag pumasok sila sa Black Forest, madalas silang magiging mummified corpses, at sa huli ay gagawing specimens at ipapakita sa kanyang private collection exhibition hall. Ang Shenlong City, na libu-libong milya sa radius, ay aktwal na inilipat sa teritoryo ng bruhang ito. Hajijek, si Du Jiafo ay nagpakawalan ng nakakapantig na tawa. Hindi kung gaano siya kaganda at kaguwapo kapag ngumingiti, ngunit ang kaakit-akit na kakayahan ng talento ng succubus, na magpapalabas ng isang mapagpasensya at kahangahangang alon. Maraming mga lalaki na may karaniwang paglilinang at masiglang dugo ay nakakaramdam na ng pagkabalisa. At si GGA, bilang isang espesyal na target na haharapin, ay dumaranas ng panghihimasok sa pag-iisip na daan-daang beses pa. Sa harap ng mga mata ni GGA, tila may hindi mabilang na purple-pink na ripples, at ang hangin ay tila matamis at masarap. Ikinapak ni Du Jiafo ang kanyang mga pakpak na laman, at ang kanyang figure ay naging isang makulay na bulalakaw, na direktang tumama kay GGA. Nang makitang nasa himpapawid si Du Jiafo, bumibilis ng 3 beses na sunod-sunod, ang kapangyarihan ng Diablo ay naging matalim na kutsilyo, sinusubukang tumagos sa kanyang katawan. Hindi maganda. Nagmamadaling isinaaktibo ni GGA ang Qinglong Dragon Soul, tumaas ng husto ang kanyang mental power, at naging matino ang kanyang isip. Kahit na si GGA ay abala sa paglalaro ng chess at napabayan ang pagsasanay, ngunit pagkatapos ng lahat, ang pundasyon ay nandoon, at ito ay 3 kalamidad. Binilisan niya ang isang Tianfeng Longying, at habang umiiwas, nagbuga siya ng apoy gamit ang kanyang backhand. Nasusunog ang buto. Gumawa ng parang kidlat si Du Jiafo sa ultra high-speed trajectory. Habang iniiwasan si Kang Yan, isang mahabang buntot ng demonyo, ang dulo ay naging talam, nilaslas patungo sa leeg ni GGA. Napasandal si GGA at iniwasan ang matalim na hampas ng buntot. Gayunpaman, nagpatuloy ang ritmo ng pag-atake ni Du Jiafo, na nakabitin sa himpapawid, at sa pamamagitan ng mabilis na pagsulong ng kanyang mga pakpak, gumawa siya ng paulit-ulit na paggalaw patungo kay GGA. Ang succubus ay madalas na itinuturing na paborito ng maraming mga demonyo, pag-atake lamang sa pag-iisip, hindi masyadong mahusay sa pakikipaglaban. Ngunit dahil si Du Jiafo ay may kalahati ng dugo ng masamang Diyos, ganap siyang naiiba sa pangkalahatang succubus.
Hindi lamang ang bilis ng talento ng succubus, kundi pati na rin ang lakas at kapangyarihan ng masamang Diyos. Ang tila balingkinita ng mga paa, na minsang nilabanan, ay parang pinong bakal na pinainit at malupit. Bang bang bang. Gitling. Ang mga kamao at binti ni Dujiafo, kasama ang isang bakal na buntot, ay sumalakay kay Jijihei na parang isang marahas na bagyo. Dragon Fist, Thousand Strikes. Ginamit ni Jijihei ang Dragon Fist para umatake sa halip na ipagtanggol. Isang tao at isang demonyo, pantay-pantay sila. Ang labanan sa pagitan ng nakapalibot na Shenlong clan at ng demonyo ay muling nag-alab sa sandaling ito. Sa kabutihang palad, sa epekto ng pagbawi ng Aoki 7-star Pillar, may kakayahan si Shenlong na lumaban ng tuloy-tuloy. Sina Jijihei at Dujiafo ay mahigpit na nakipaglaban sa higit sa 1,000 pandaraya sa malalim na bangin ng libu-libong metro. Ang isang mahabang binti ni Dujiafo ay bumagsak at sinipa ang siko ni Jijihei. Saglit na natigilan ang dalawa, at nanginginig ang braso ni Jijihei, na paatras si Dujiafo. Ang lakas ni Qinglong ay talagang hindi maliit, damilat si Dujiafo sa kanyang mga labi. Nanalo ako ng premyo, kahit na ano, hindi ako matatalo sa succubus. Ang itim na mukha ni Gigi ay lumulubog na parang tubig, alam niya na ito ay pansamantalang yugto lamang. Munting Qinglong, mayroon pang isang Qinglong na nawawala sa aking koleksyon, bakit hindi? Ikaw ang mauuna. Pasensya na, chess lang ang hilig ko. Sayang naman. Kinailangan ni ate na ilagay ang kinain mo na. Muling sumabog si Dujiafo, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mga lilang halimaw. Sa pagkakataong ito, gumawa siya ng direktang sorpresang pag-atake, nag-flash ng Purple Phantom, at direktang lumapit kay Jijihei. What the hell? Si Jijihei Tianfeng Longying ay nasa tabi niya, at ang kanyang bilis ay napakabilis. Isang pag-urong, akala niya ay umiwas siya. Pero ayoko, biglang sumulpat itong paa sa harapan niya na parang biglang kumislap. Si Jijihei ay walang oras na mag-react, at sinipa at nabasag ang kanyang sternum. Paft! Nagluwa si Jijihei ng isang subo ng dugo. Paano kaya ito? Halatang iniiwasan niya ito. Nang makitang muling naging multo si Dujiafo at lilipat na sana sa kanyang harapan, mabilis na inihagis ni Jijihei ang Thunder Dragon's Shadow. Isang kidlat ang kumidlat, at ang itim na kidlat ni Gigi ay umiwas sa susunod na pag-atake. Nag-aatubili na gumaling mula sa sugat, nalaman ni Jijihei na si Dujiafo ay wala kahit saan. Bang bang bang. Biglang sumulpat si Dujiafo sa kanyang likuran, may lumitaw na dagger na tinak sa kanyang kamay. Sa likod ng ulo ni Jijihei, may 3 espada. Pagkatapos ng 3 cut na ito, kahit na makabawi si Jijihei, hindi siya bibigyan ni Dujiafo ng pagkakataon. Ang tagumpay ay malapit na. Akala ko tapos na ang labanan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang 3 kutsilyo ay nabigong tumusok sa ulo ni Jijihei. Paano ito posible? Medyo natarante si Dujiafo. Bagamat ang kanyang lakas ay bahagyang mas mababa kaysa kay Jijihei, hindi siya sapat para tusukin ng 3 kutsilyo ang ulo ng kalaban. Ngunit sa isang iglap, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang chessboard. Sa lahat ng direksyon, isa-isang iginuhit ang malalaking parisukat, at nagkalat ang itim at puti. Mayroon ding mga hourglass phantom para sa timekeeping sa magkabilang panig. Well, delikado. Hinawakan ni Jijihei ang 3 puting marka sa likod ng kanyang ulo at umiwas sa kabilang panig, natakot. Nalaman na lang niya na hindi mahanap si Dujiafo, at alam niyang ito na ang katapusan. Nang hindi nag-iisip ng kahit ano pang sandali, inilabas muna niya ang panuntunang chess game. Sa oras na ito, sina Heizi at Bezi ay nasa balanse, at ang pinsala ni Jijihei ay lubhang hamina. Ms. Dujiafo, ang mabubuting lalaki ay hindi nakikipag-away sa mga babae, maglaro tayo ng chess. Tumawa si Dujiafo, sa tingin mo, bakit ka espesyal na inayos ni Lord Reese na pumunta sa tabi ko? Pwede bang? May paraan ka para malutas ito. Ang batas ko. Tanong ni Jijihei. Hindi naman. Inalis ni Dujiafo ang punyal at itinaas ang mahabang paa sa ere. Ang isang kristal na mesa ay lumitaw sa tabi niya, at siya ay nakaupo sa kristal na trono na may isang baso ng red wine sa kanyang kamay. Humigop ng alak si Dujiafo na parang reyna na sinusuri ang mga lalaking alagang hayop. Nothing more than, my interest. Just happens to be playing chess. Napakurap si Dujiafo sa pagkataranta. Nilunok ni Jijihei ang kanyang lalamunan at pinulupot ang kanyang mga labi, huwag mong gamitin ang iyong kagandahang kakayahan, sa aking laro ng chess, ang mga trick na ito ay walang silbi. Talaga, mukhang kailangan kong magkaroon ng magandang laro sa iyo. Sinabi ni Dujiafo, na naghagis ng puting bato sa kalooban. Umiling si Jijihei, mula sa iyong kamay, tila hindi mataas ang iyong kakayahan sa chess. Mataas man o hindi, malalaman mo rin mamaya. Ngumiti si Dujiafo ng kaakit-akit. Sinulyapan ni Jijihei ang sitwasyon ng labanan sa Longcheng, at ang mga tao ay nasa isang malinaw na kawalan. Hindi niya ito paulit-ulit. Ang mundo ay ang laro. Ang mga patakaran ng larong chess ay biglang lumawak, at isang napakalaking chessboard ang sumaklaw sa buong lungsod ng Shenlong. Kabanata 3135 Pagsalakay ng Diablo.
Ang orihinal na agresibong hukbo ng demonyo ay nagdulot ng matinding pagbaba sa pinsalang dulot nito sa mga tao. Ancestor GG, ikaw ay. Tumingin si Feng Yuzi sa ninuno ng may pagdududa. Subukan mo munang bumawi. Sa chess game ko, hanggat hindi ako dahado, hindi magiging banta sa iyo ang atake ng Diablo. Ang kailangan mong gawin ngayon ay maniwala sa aking mga kasanayan sa chess. Isang grupo ng mga kaapo-apuhan ng angkan ang biglang natuklasan na ang Diablos ang pinsalang ginawa sa kanila sa pamamagitan ng puwersa ay nabawasan na lamang. Hindi nila maiwasang matuwa, naniwala sila na mas mahusay ang black chess skills ni Gigi kaysa kay Du Jiafu. Kapag may kalamangan si Gigi, gagawin nitong mas malakas ang panig ng tao at paihinain ang mga demonyo. Sa oras na iyon, ito ay ang Jedi comeback. Hindi ako makapaniwala na ang ninuno ni Gigi ay magkakaroon ng sarili niyang kapangyarihan na pukawin ng malaking sinag balang araw, hindi napigilan ni Feng Yuji ang pag-ungol. Ang isang grupo ng mga matatanda mula sa angkan ng Shenlong ay tumanggaw rin sa kanilang mga ulo sa damdamin. Talagang may tiwala ako. Humigop si Du Jiafu ng madugong alak, kung dahado ka sa chess, lalo pang magdurusa ang iyong mga anak at apo. Gustong huminto ng hangin. Kung mababa ako, huwag kang mag-alala sa akin, kunin mo ang mga taong buhay at tumakbo. Kung hindi ko kaya, manatili ka at maghintay na mamatay, hindi na kailangan. Utos ni Gigi habang naglalaro ng chess. Ninuno, napagpasyahan naming manatili dito. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Gusto mong mamatay, natanong mo na ba yung mga batang yan? Nagturo ng leksyon si Gigi na may masamang tingin. Natigilan si Feng Yuzi, ito ba ang Ji Pao Pao na kilala nila? Haha, Xiao Qinglong, sa tingin mo ba makakatakas sila sa Black Forest? Bakit? Hindi ba sila tumira at maging feed ng mga subordinate ko, at pwede silang gawing basura? Napakurap si Du Jiafu. Huwag kang maging kampante, matandang mangkukulam, wala akong gaanong tiwala sa ibang mga laro, ngunit ang paglalaro ng chess. Maghintay ka na lang mamatay. Pinunasan ni Gigi ang kanyang ilong at nakitang umiinom at naglalaro ng chess ang kabilang partido, hindi siya dapat magpatalo. Inilabas niya ang anti-gong teapot na dala niya at humigop ng tsaa. Sword God Palace. Sa loob ng laboratorio. Weiwei, hindi mo pa ba nasesuri ang mga resulta? Lumapit si Su Qingzhou kay Ling Yue at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Sa Flint Compass sa harap ng Ling Yue, isang interstellar map ang ginawa. Ang iba't ibang mga sample ng celestial body ay patuloy na gumagalaw. Medyo nakakagulo, dahil hindi ako pamilyar sa mga interstellar orbit, at kailangan kong kumuha ng data mula kay Yunyao. Bagaman ang ilan sa higit sa 600 mundong ito ay nalutas na, ang natitirang 500 o higit pang mga mundo na may mga puno ng dugo ay kailangan pa ring suriin. Nakakunot ang noo ni Su Qingzhou habang nakatingin sa maliwanag na pulang coordinate. Bagamat umaasa sa pagtutulungan ni Ye Fan at Xiao Ziner, kasama ang ilang malalaking mundo, mayroong isang malakas na open heaven realm sa sarili nito. Mayroong 12-dosenang mga puno ng dugo sa mundo na matagumpay na napatay. Ngunit ang mga kristal na naiwan ay mahirap tanggalin kung tutuusin. Maaaring baguhin ng posisyon ng isang mundo ang epekto at intensity ng buong array. Kailangan ko pa ng ilang oras para malaman kung isa itong malaking formation. Kinakabahang sabi ni Ling Yue nang hindi lumilingon. Prinsesa, may balita mula kay Direk Wuye, at ngayon ay hindi ko kayang suportahan si Dean Emperor, tumakbo si Gu Qing sa sandaling ito. Bakit? Hindi nasisiyahang sinabi ni Su Qingzhou, hindi mo ba sinabi na ang Qingqiu clan ay ligtas? Si Wuye Mingying ay disipulo ng Emperor, ayaw mo bang pumunta? Gusto niyang pumunta, ngunit nasagasaan siya ng isang demonyo na hindi makalabas, sinabi na isang madiskarteng anino ng demonyo. Dapat ay Lurker, Locke, ang general sa ilalim ng ika-4 na Demon King, sabi ni Jiang na nakakunot ang noo. Maaaring makipagsabayan ang Diablo sa bilis ng sikat na aktres sa maulap na gabi. Mukhang mahusay si Naleke sa bilis, mailap, at mahusay sa pagpatay. Hindi malinaw ang mga partikular na tuntunin, walang magawang sabi ni Jiang. Sa Kyushu College, dahil may scientific research laboratory na itinayo ni Chu Yunyao, mayroong space jumping device. Ito ay orihinal na ginamit para sa mga mag-aaral upang pag-aralan ang teknolohiya ng teleportasyon. Bagaman ito ay medyo primitive, maaari itong mag-teleport ng mga individual sa nakaraan. Kung maaari mong ipadala ang sikat na artista ng malabo na gabi, kung gayon ang sitwasyon ng labanan ay maaaring direktang baligtarin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaayos na ng demonyo ang kabilang partido para puntiryahin ang sikat na aktres sa maulap na gabi. Hindi pa naipagpatuloy ng Xiaoshu ang hanay ng komunikasyon at paghahatid, kaya hindi maabot sina Xiao Qingshan at Huang Wanru, sabi ni Nayan Rujiao. Dam Candle Core Soul, hindi ko siya makontak sa ngayon. Jiang, nanlulumong umiling. Elder Jiang, sa katunayan, maaari kang pumunta upang suportahan ang Dean Emperor. Mayroon kaming Xiaojin dito, kaya hindi ito dapat maging isang malaking problema, sabi ni Su Qingzhou. Hindi pwede yan. Dito ko lang hahayaan na huwag mag-alala si Lord Sword God. Jiang. Paulit-ulit na winuwagayway ang kanyang mga kamay. Talaga bang foolproof ang mirage na ito? Sinulyapan siya ni Ling Yue.
Natural lang. Pagdating sa opensa, ordinaryo lang ang rules ko, pero pagdating sa depensa. Biglaan. Nagbago ang mukha ni Jiang. At parang may mali. Tinakpan niya ang ulo niya at ngumisi. Ang ulo ko. Jiang. Anong nangyayari sa'yo? Lahat ng tao sa laboratorio ay napatingin sa kanya na nagtataka. Mapatla ang mukha ni Jiang, at bumagsak siya sa lupa at nawala ng malay, naningkit ang mga mata. Si Su Qingzhou ay nagmamadaling humakbang pasulong upang suriin at nalaman na si Jiang iyon. Ay hindi nalasan, na parang may nagpasigla sa kanya ng labis. Yunyao, halika at tingnan mo. Mukhang may sakit siya. Naging solemn na ang mukha ni Su Qingzhou. May sakit. Nasa open world siya, strategic level. Nang matapos magsalita si Chu Yunyao, bigla siyang may naisip. Ibinaba ni Chu Yunyao ang trabaho, at mabilis na inutusan si Ling Yi at iba pang mga katulong na ipadala si Jiang. Papunta sa inspection cabin. Pagkatapos ng scan, nagpakita si Chu Yunyao ng hindi kapani-pani walang hitsura. Tumor sa utak. Maaari pa bang magkaroon ng tumor si Kate Tianjing? Hindi makapaniwala si Nayan Rujiao. Sa teoryang pagsasalita, ito ay mangyayari. Habang ang nagsasaka ay bumubuti, ang mga selula ay patuloy na lumalakas, at totoo na sa pangkalahatan ay hindi madaling magkasakit. Ngunit hindi ito pisyolohikal, ngunit dahil sa kapangyarihan ng aura, na nagpapanatili ng malusog na mga selula. Ngunit, lumilikha din ito ng problema, ibig sabihin, lumalakas din ang may sakit na gene. Ibig sabihin, bagaman maliit ang posibilidad, kapag ang may sakit na gene ng nagsasaka ay naging tumor, ito ay magiging mas malala. Sinabi ni Chu Yunyao, sa simula, sa tingin mo ay kakaiba para sa isang demonyo sa estratehikong antas na mamatay sa sakit bago lumaban, ngunit sa katunayan. Mula sa isang siyentipikong pananaw, ito ay ganap na posible. Sa katunayan, maraming mga magsasaka ang namamatay sa sakit, ngunit hindi nila alam na sila ay may sakit. Akala ko pagdating lang ng Yangshuo, kaya pinabilis ko ang pagtanda o ano. Kung gayon kumusta ang nakatatandang Jiang? Samantala, hindi ko makalat, gagamit ako ng AI para maoperahan siya para magising siya, at dapat mabilis siyang makarecover, hindi ito ano ang malaking problema. Sabi ni Chu Yunyao. Ngunit ito ay masyadong nagkataon, bakit nagkaroon ka ng isang matinding tumor sa oras na ito? Kakaibang tanong ni Nayan Rujiao. Inilabas ni Su Qingzhou ang kanyang kamalayan at mahinang bumantong hininga. Hanggat may sakit si Jiang, sapat na, ang mirage ay tinanggal, at madaling mahanap ang mga tao dito. Isang dagandong ng dragon. Biglang nagpadala ng voice transmission si Xiao Jin sa mga babae, mga nanay. May pagsalakay ng demonyo. Kabanata 3136 ang aklat ng sanhi at bunga. Ano ang tungkol sa sukat? Basta, isa lang. Sabi ni Xiao Jin na may konsensya. Nagtinginan ang mga babae na may kakaibang ekspresyon. Ang isa ay tulala o isang malakas na tao. Sinabi ni Su Qingzhou, ang dapat na dumating ay darating din maaga o huli, at kung ano ang dapat harapin ay laging haharapin. Dito na lang kayo at maging abala sa inyong trabaho, lalabas ako at haharapin ito. Qingzhou, maaari kong i-activate ang defensive array. Sabi ni Ling Yue, hindi na kailangan. Para harapin ang lalaking iyon, hindi gumagana ang magic circle, sabi ni Su Qingzhou. Kilala mo ba kung sino ang nandito? Sumimangot si Chu Yunyao. Malamang, mahuhulaan mo. Hindi na nagsalita si Su Qingzhou, at lumabas ng Sword God Palace. Si Xiao Jin ay naging isang malaking anyo, tulad ng isang gintong bunganga, na nakapaloob sa buong Sword God Palace. Bagamat medyo naguguluhan siya sa kanyang puso, si Xiao Jin ay naglagay pa rin ng mabangis na tingin, hinihipan ang kanyang balbas at nakatitig. Si Su Qingzhou ay lumitaw sa malaking parisukat sa harap ng palasyo. Isang fallen angel na may mahabang itim na buhok, nakasuot ng bachelor's uniform at isang pares ng black round-rimmed glasses, ang nasa harap, humahanga sa isang pader ng mga eskultura. Sa tabi niya, nakapaligid sa kanya ang ilang libro na may magagandang cover. Maganda ang pagkakagawa ng palasyong ito. Bagamat hindi sistematikong nag-aral ng arkitektura ang taga-disenyo, mayroon siyang napakataas na antas ng Kimen Feng Shui. Ginawang screen ang sculpture wall na ito, at ang flower bed doon ay ginagamit bilang beach. Ang tanawin ay kakaiba at nakatago. Ang hangin ay nagtitipon ng qi. Nakakalungkot na ang lokasyon ay medyo pangkalahatan, ang Zhongzhou ay hindi isang kayamanan, maaari lamang itong ituring bilang isang lugar ng tama at mali. Ngumisi si Su Qingzhou, kung hindi kayo darating na mga demonyo, hindi kayo magiging tama o mali. Hindi masasabing, ang tama at mali ay may dahilan at resulta. Bahagyang ngumiti ang demonyo, gayunpaman, tila hindi nagulat si Miss Su sa aking pagdating. Si Jiang, biglang nagkasakit. Bukod sa paparating na si Booker, isa sa 3 higanti ng impyerno, ano pa kaya ang dahilan? Tanong ni Su Qingzhou. Dahil naisip na ito ni Miss Su, nailigtas ako nito sa sobrang pagpapaliwanag. Mukhang nena si Booker at sinabing, maagang matapos ang digmaang ito. Sumuko, para mas kaunti ang mamamatay. Bagamat walang pakialam ang His Royal Highness the Demon King sa mga pagkamatay at pinsala ng sangkatauhan, ikaw mismo ay hindi nais na madala sa pagkalipol. Sa gilid,
Napakaraming tao ang namatay sa labanan, sa tingin mo ba ay sisang-ayon ang angkan, ang mga tao? Mas mabuting gumawa ng mga pagbabago kaysa mamatay ng walang kabuluhan. Kung ito ay magpapatuloy ng ganito, natatakot ako na si Sword God ay mawala din ang kanyang pagmamahal. To be honest, what His Highness the Demon King wants is the territory, not the enemy of the Sword God, nanghihinayang sabi ni Booker. Hindi banggitin kung maaari mo akong patayin, ikaw ay lubos na kumpiyansa na ang Diablo ay maaaring magkaroon ng huling pagtawa. Dapat alam na ni Misu na ang kasalukuyang sitwasyon sa iba't ibang larangan ng digmaan, ang gayong labanan ay walang may dudulot na mabuti sa sangkatauhan. Kahit na dehado ka, namamatay ang mga demonyo mo. Paano mo malalaman na hati na ang kinalabasan? Ang mga mata ni Booker ay kumislap na may kakaibang kulay, kasi, ang buong proseso ng digmaan ay ako na ang nagdisenyo, at iyong pagtatapos, natapos ko na ang pagsusulat. Ibig mong sabihin, makokontrol mo ang kapalaran ng lahat. Sumimangot si Su Qingzhou. Hindi, nagkibit balikat si Booker, natatakot ako na ito ay isang bagay na kahit na ang master ng Hongmeng ay hindi maaaring gawin. Pero alam ba ni Misu na lahat ng nangyayari sa mundong ito ay may ugnayang sanhi? Ang kasaysayan ay sanhi ng hindi mabilang na mga pagkakataon. Mayroong hindi mabilang na lohikal na mga relasyon sa pagitan ng pagkakataon at pagkakataon. Ang pinakasimpleng halimbawa, alam mo ba kung paano namatay ang lolo ni Jiang? Maaaring ito ay isang tumor sa utak. Hulaan ni Su Qingzhou. Tama, sabi ni Booker, namatay ang lolo ni Jiang. Sa sakit bago na itatag ang pundasyon. Sa makatuwid, bagaman Jiang. Nasa strategic level na siya, may kapareho siyang sakit, at may mga bakas na kasunod. Ito ay ang pinakasimpleng logic at cause and effect na relasyon. Sa katunayan, ang mga gawin ni Jiang sa buhay, ang kanyang edad, ang kanyang stress, lahat ng ito ay maaaring magambag sa kanyang pagbagsak ng sakit ngayon. Nag-isip si Su Qingzhou. Pwede bang, kaya mong manipulahin ang sanhi at bunga? Kinuha ni Booker ang isang libro sa paligid niya. Buksan ang libro at magbasa ng ilang pahina. Ito ang batas mo. Biglang napagtanto ni Su Qingzhou na ang mga aklat na ito ay tila nabuo ng ilang uri ng batas. Tinatawag silang Book of Cause and Effect, at sa tuwing matatapos ko ang isa, isa pa ang lilito. Hindi itinanggi ni Booker, ako ay isang mananalaysay, sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga materyales at ayon sa mga lohikal na relasyon, isinulat ko kung ano ang maaaring mangyari. Kapag naitala ko ang kwento sa aklat ng sanhi at bunga, ito ay susunod sa isang kwento. Ang isang makatwirang lohikal na relasyon ay nagiging kung ano ang nangyayari sa katotohanan. Wala akong pakialam na sabihin ito sa iyo, dahil nakipagkasundo si Gretney sa Sword God. Maaga o huli, ang aking mga batas ay malalaman mo. Ngunit kahit na alam mo na ngayon hindi ito gumana. Step by step ang mga kwentong sinulat ko, ibig sabihin ay hindi mali ang mga materyales na aking nakolekta. Ang hindi mabilang na mga ugnayang sanhi na naitatag ay nabuo hanggang sa punto ng pagiging napakalaki. Hindi mo mababago ang nakaraan, kaya, hindi nito mababago ang mga resulta ngayon na dulot ng nakaraan. Gumagamit ka ng mga insektong kumakain ng anino upang mangolekta at magnakaw ng impormasyon mula sa lahat ng dako upang mabigyan ka ng mga materyales. Tanong ni Su Qingzhou. Napangiti si Booker, masasabi ko lang. Mas marami akong alam tungkol sa iyo kaysa sa iniisip mo. Miss Su, kung hindi ka maniniwala sa sinasabi ko sa iyo, maghintay ka pa ng kaunti. Nagpakita si Su Qingzhou ng bahagyang pangamba, ano pa ang hinihintay mo? Sa story na sinulat ko, within half day, at least 5 sa inyo ang mamamatay sa strategic level. Ngayon ang araw kung kailan ka babagsak sa buong board, paniniwala ni Booker. Ang larangan ng digmaan ay nag-ambala, hindi ko alam kung saan, paano ko malalaman, nagsasabi ka ba ng totoo? Nag-alinlangan si Su Qingzhou. Ang iyong komunikasyon sa tao ay naharang, ngunit ang ating unang kaharian ay maaari pa rin. Dito ako mananatili, at kapag nakatanggap ako ng balita, ipapadala ko sa iyo ang larawan. Sa panahong iyon, huli na ang lahat. Ngumiti si Booker at sinabi, kung susuko ka, maaari kang lumabas at hanapin ako anumang oras. Kung nahihiya ka, magtaas lang ng puting bandila sa tuktok ng iyong Sword God Palace, at natural kaming sisang-ayon. Oo, itaas ang pagtataas ng puting watawat ang iyong bayan, ang paraan ng pagsuko ay ginamit noong unang panahon, tama ang aking natatandaan. Talagang alam mo ang lahat, malamig na ngumuso si Su Qingzhou. Kumuha si Booker ng isang reclining chair, humiga sa lilam ng halaman, at nagsimulang magbasa ng libro. Gabi na, kailangan mo nang pumasok, Jiang. Dapat gising na. Sa kwento ko, akalin niyang kasambahay ang naglason sa kanya at naging sanhi ng pagkakasakit niya. Ang ina ng dalaga ay ginahasa noong siya ay bata pa. Jiang. Spoiled, ang alilang iyon ay ang kanyang anak sa labas. Sa makatuwid, Jiang. Inisip na ito ay isang sadyang pagpatay, kaya papatayin niya ang aliping babae. Ito ay isang maliit na sideline plot, bilang isang maliit na regalo kay Miss Su. Hindi ka natatakot, bumalik ang asawa ko at pinatay ka. Nagpakita ng lamig ang mga mata ni Su Qingzhou. Kabanata 3137 Relokasyon. Sa kwento ko, hindi na babalik ang Sword God.
Dahil ayon sa law ika, kung hindi kita papatayin, hindi siya magmamadaling patayin ako. Ang pagpatay sa akin ay hindi magbabago sa lahat ng nangyari, ito ay maaantala lamang sa kanya upang iligtas ang mas maraming tao. Natahimik si Su Qingzhou, tama si Booker. Ipinapalagay ng kanyang batas na, ang aklat ng sanhi at bunga, ang lahat ng mga linya ng kwento ng maaga. Patayin mo siya ngayon, huli na ang lahat. Nang makitang napakayabang ni Booker, lumakas ang loob ni Xiao Jin, gustong ipakita ito sa harap ng babaeng punong abala, at iluwa ang isang subaw ng apoy ng dragon. Hindi man lang ito tiningnan ni Booker, lumipad ang isang libro, isang fan ng libro, umihip ang hangin ng mga demonyo, at natangay ito. Ang malaking agwat sa paglilinang ay nagpanginag kay Little Jean, at agad niyang ibinaon ang kanyang ulo ang kanyang katawan ay lumiit ng 20%. Ayoko ng away, tapos ang ending is doomed, and I don't need the action. Kahit na matalo ang sangkatauhan, hindi ito makakaapekto sa pakikipagkaibigan sa pagitan ng unang kaharian at ng Diyos na espada. Miss Su, sana huwag mong sayangin ang iyong oras. I think for the sake of Sword God and that Suzaku, kung ayaw mong patayin ka, huwag mong patayin ang sarili mo. Bagamat hindi masyadong wild si Booker, hindi man lang nagtatago ang kayabangan sa kanyang mga salita. Medyo pangit ang mukha ni Su Qingzhou, alam pa nga ng lalaking ito ang tungkol kay Little Suzaku. Sa sandaling lumingon siya, mabilis siyang bumalik sa Sword God Palace. Sa sandaling ito, mayroong isang silid sa Sword God Palace. Si Nayan Rujao ay konektado kay Ye Fan. Asawa, si Jiao. Nagkaroon ng mga pagsabog, halatang nasa larangan ng digmaan. Nalaman ni Ye Fan na biglang nakipag-ugnayan sa kanya si Nayan Rujao. Naisip niya na ito ay isang malaking krisis, at nagmamadaling tinangay ang mga nakapaligid na demonyo gamit ang isang espada. Anong problema? Anong nangyari? Husband. Nag-alinlangan sandali si Nayan Rujao, at sinabing, si Qingzhou ay abala sa ibang mga bagay, hiniling niya sa akin na sabihin sa iyo na lumitaw si Ribora. Rivera, nasaan siya? Tanong ni Ye Fan. Nahanap niya si Elder Hua Feihua. Mukhang may matinding laban doon. Natukoy na ni Wan Qing ang mga coordinate. Iuulat ko ito sa iyo ngayon, sabi ni Nayan Rujao. Saglit na nag-isip si Ye Fan, isang Jiao, sabihin mo ang totoo, ito ba ang sinabi sa iyo ni Qingzhou na sabihin sa akin? Ako. Nagulat si Nayan Rujao, sa kawalan. Hindi ka magaling sa pagsisinungaling. Kung sinabi mo sa akin ng diretso, malamang na hindi ako magdududa, ngunit kakaiba na partikular mong binanggit ang Qingzhou para sabihin sa iyo. Ang ganitong uri ng bagay na maaaring ipaliwanag sa ilang salita, si Qingzhou na nagbibigay pansin sa kahusayan, ay hindi ibabalik ito. Gusto kong sabihin mo sa akin, sabi ni Ye Fan. Asawa, ako. Alam ko rin na ikinalulungkot ko si Qingzhou, ngunit sa tingin ko dapat kong sabihin sa iyo. Tutal, sinabi mo noon na kailangan mong malaman ang mga galaw ni Ribora. At ngayon ay si Elder Hua ang nasa panganib. Maganda rin ang relasyon namin, malungkot na sabi ni Nayan Rujao. Jiao, hindi kita sinisisi. Alam ko kung ano ang iniisip mo. May isa pang demonyong umuungal mula sa gilid ni Ye Fan. Sabi ni Ye Fan habang nakikipaglaban, ngunit dahil walang sinabi si Qingzhou, dapat may dahilan siya, hindi ako makakapunta sa pagkakataong ito. Bakit? Nakaramdam ng hinanakit si Nayan Rujao, siguro ba na tama ang pagkakaayos ni Qingzhou? Talagang iniisip niya ang iyong asawa ng buong puso, ngunit ang kanyang pinili ay maaaring hindi ang pinakamahusay. Jiao, ano man ang mangyari, kailangan nating pumili ngayon. Maaari kong piliin na pumunta sa Ribora, ngunit ang aking pinili ay katumbas ng pag-abandona sa 10,000 kahit na daan-daang milyong tao. Maaari silang makaligtas, ngunit sumuko ako sa kanila upang patayin si Ribora. Nagtagumpay man ako o hindi sa pagpatay kay Ribora, ito ay isang dead end. Dahil ayaw ni Qingzhou na pumunta ako sa Ribora, natural na may mga konsiderasyon siya. Ginagawa niya ito, at least makakapili akong magligtas ng mas maraming tao. Paano si Elder Hua? Malamang ay kumapit siya, naghihintay na tulungan mo siya. At alam pa namin ang mga coordinate. Malungkot na tanong ni Nayan Rujao. Natahimik sandali si Ye Fan, at nagsabi, Jiao, magtiwala muli kay Qingzhou, tiyak na magkakaroon siya ng sarili kong ideya. Pinipili kong magtiwala sa kanya, hindi lang dahil buong puso niya akong iniisip, kundi dahil madalas siyang tama pagdating sa malalaking desisyon. At least, bigyan mo siya ng pagkakataong magkamali, okay? Kinagat ni Nayan Rujao ang kanyang mapupulang labi, tama ang asawa, tiyak na hindi ko lubos na isinasaalang-alang ang Qingzhou. Oo, kailangan nating lahat na pumili. Dahil pinili ng asawang magtiwala kay Qingzhou. Pagkatapos, ang babae ay dapat ding gumawa ng kanyang sariling pagpili, dahil ang babae ay nais lamang mabuhay para sa kanyang asawa. Jiao, ano ang sinasabi mo? Ano ang ginagawa mo? Asawa, huwag kang mag-alala, hindi magpapakatanga ang babae. Hindi na nagsalita pa si Nayan Rujao at pinutol na ang komunikasyon. Umiling si Ye Fan, wala siyang oras para bumalik ngayon, kaya kailangan muna niyang harapin ang demonyong nasa harapan niya. Sa kabilang banda, babalik na sana si Nayan Rujao. Habang papunta sa laboratorio, nakita ko si Jiang Ye na nagising na.
Tila natama ni Jiang Ye ang isang kasambahay, at ang katulong ay umiiyak pa rin. Okay, anak mo naman, hindi siya magiging malupit. Miss Su, paano mo nalaman, siya ay. Jiang. Mukhang nagtataka, nang paparusahan na niya ang iligal na anak na babae na maaaring lason sa kanya, pinigilan siya ni Su Qingzhou. Si Su Qingzhou ay masyadong tamad na magpaliwanag, may sakit ka dahil sinumpa, ka ni Booker mula sa Big Three sa impyerno, wala itong kinalaman sa kanya. Booker. Jiang. Nagulat, at tinapik ang kanyang bagong bawi na ulo. Hindi maganda. Naantala ang mirage ko, at nalantad ang Sword God Palace. Hindi mahalaga, narito na si Booker, at hindi makatuwirang ayusin ito. Masyadong mas mataas ang cultivation base nito kaysa sa iyo. Ano? Nasa labas si Booker. Hindi pumapasok, di ba? Namumula ang mukha ni Jiang. Hindi, napaka-arrogant nito, naghihintay na itaas natin ang puting bandila para sumuko. Nagyelo ang mukha ni Su Qingzhou. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Bahagyang sinabi ni Su Qingzhou, gawin ang dapat nating gawin, at iwanan siya. Tumingin si Su Qingzhou kay Nayan Ruzhao na naglalakad pabalik, at naglakad papunta sa opisina nang walang sinasabi. Nakaramdam ng kakaiba si Nayan Ruzhao sa kanyang puso, at tahimik na sumunod pabalik sa laboratorio. Ate Jillian, anong sabi mo? Tanong ni Ji Wanqing sa mahinang boses. Oo, tumanggo si Nayan Ruzhao. Pupunta ba siya? Muling umiling si Nayan Ruzhao. Hindi nagulat si Ji Wanqing, walang paraan, totoo na wala akong kakayahan para gawin ito ng mag-isa. Makabubuting magligtas ng mas maraming tao. Wanqing, ano ang sinabi mo kay Jillian? Paano ang pag-aayos ng teleportation array? Tanong ni Chu Yunyao na nakakunot ang noo. Wala. Naging maayos ang pag-aayos. Si Ji Wanqing ay malayo ang nagmamanipula ng iba't ibang robot, abala sa pagpapanumbalik ng teleportation array sa iba't ibang mundo. Sister Yunyao, may kakaibang teleportation array, parang inilayo ito ng isang bagay. Hindi ito kontrolado ng ating robot. Ang demonyo ng kalaban na si Dries ay maaaring ilipat ang terrain na normal. Ngunit ang isang iyon ay nag-iisa ng teleportation array, na parang may naglipat ng teleportation array. Saan? Hindi ko alam, baka nasira. Tapos matagal mo akong kinakausap ng kalokohan. Medyo naiinip si Chu Yunyao. Inilabas ni Ji Wanqing ang kanyang dila sa kahihiyan at kailangang magpatuloy sa pagtatrabaho. Sa sandaling ito, same time na nagulat si Ling Yi, Miss Yunyao, nawasak ang space jumping device sa Kyushu College. Sa laboratorio, lumubog ang puso ng lahat. Nangangahulugan ito na kahit na mayroong isang madiskarteng antas na maaaring suportahan, ito ay naging imposible upang makahabol sa oras. Presidente Emperor. Kabanata 3138 Shenwei. Isla na ang Kyushu College headquarters. Mayroong daan-daang milya sa paligid ng akademya, at ang mga bangkay ay nasa lahat ng dako. Naglaban ng dalawa sa isa sina Dries at High God, at pabalik-balik silang lumaban kay Dai Zegui. Ngunit para sa panig ng demonyo, sapat na upang makasama ang emperador. Ang iba pang mga guro at estudyante ng Kyushu College ay namatay o nasugatan ng higit sa 80%. Marami sa mga natitirang estudyante ang nakalusot pa sa bottleneck ng paglilinang sa panahon ng labanan. Ang karanasan ng buhay at kamatayan ang naging dahilan upang mas maging matapang ang grupong ito ng mga guro at estudyante. Bagamat namamatay pa sila, hindi na sila natatakot. Dahil pinilit sa huling minuto, lahat ay pulang-pula ang mata. Sa simula pa lang, maraming tao ang napalitan ng demonyo, at unti-unting nagkaroon ng pagbabago. Ang mga demonyo ay nangangailangan ng higit pang mga bangkay upang palitan ang isang bangkay ng tao. Bahagi ng larangan ng digmaan. Espesyal na katulong bay. Hindi. Bulalas ng isang propesor. May dugong kulog at kidlat sa buong katawan niya, si Bai Lu, na nasa estado ng Thunder Beast, ay nakagat na ng demonyo. Alam niyang kung patuloy siyang lalaban, pabigat lang siya sa kanyang mga kasamahan. Sa ganitong uri ng larangan ng digmaan, walang pagkakataon para sa kanya na mabawi ang isang binti. Hindi niya ito ginawa saglit, at nabangga ang isang bangkay na demonyo na umatake. Dinurog ni Bai Lu ang noo ng bangkay ng demonyo gamit ang isang kamao, at sinaksak din ng bangkay ng demonyo ang dibdib ni Bai Lu gamit ang isang kutsilyo. Si Bai Lu ay nagluwa ng isang subaw ng dugo, at ang ilang kasamahan ay umakyat upang sunugin ang kaluluwa ng demonyo ng bangkay. Iwan mo ako. Bumagsak si Bai Lu sa lupa, ang kapangyarihan ng Diablo ay lumalabag sa kanyang mahinang primordial spirit. Ang ilang mga kasamahan, guro at mag-aaral ay walang oras upang gamutin siya, dahil ang bilang ng mga demonyo ay higit sa doble kaysa sa mga tao. Ginamit ni Bai Lu ang kanyang huling lakas para kumuha ng communicator. Ito ay ginawa ni Chu Yunyao para sa kanyang pamilya. Ang interstellar communication equipment ay hindi inilabas sa merkado dahil sa kakulangan ng mga materyales. Nakakuha si Bai Lu ng dalawa dahil sa relasyon ni Emperor Ziggy at Ye Fan. Ang isa, ibinigay ito ni Bai Lu sa kanyang sariling kapatid na si Bai Yi. Bagamat ayaw aminin ni Bai Lu na siya ay nakababatang kapatid na babae ni Bai Yi sa harap ng mga tagalabas, pakiramdam niya ay, kaiya, ang magkaroon ng napakagandang kapatid. Ngunit,
Sa kaibuturan niya, ipinagmamalaki pa rin niya ang kanyang nakatatandang kapatid na 10. Sa bagay, magkapatid sila ng iisang ina. Kuya. Hamina at humihina ang hininga ni Bai Luo, at pagkatapos na konektado ang tagapagbalita, tumawag siya. Ang malayong bahagi ng kalawakan. Kyushu, hangganan ng Chinju. Bilasan mo. Malapit nang maabyutan ng mga demonyo. Ito ang mga mahalagang tela ng aking ina. Kung ang mga surot ay nahawahan, hindi ka papatayin ng aking ina. Si Bai ay nagsusuot ng makukulay na guhit na palda at nagsusuot ng lahat ng uri ng ginto at pilak na alahas na hindi may baba. Sinundan ng malaking grupo ng mga tao mula sa clothing design team. Nagdala sila ng maraming bag ng imbakan sa buong lugar, at pinalayas din nila ang mga halimaw na naghatid ng mga kalakal. Ancestor Bai, hindi na ba talaga tayo babalik? Kung lalayo pa tayo, mararating natin ang hangganan ng Chinjo. Hindi ba tayo mga deserters? Mayroong ilang mga designer sa koponan, at sila ay medyo ayaw. Gagaw ka ba, ninuno ko, tumakas ako ng maaga, at hindi kita inalagaan. Saway ni Bai. Old ancestor, hindi ka talaga cleanser, ayaw mo bang tamaan ang bug na iyon? Ilang tao ang nagbubulungan ng hindi masayang. Itinuro ni Bai Yi ang mga taong may bulaklak na orchid, kung magsalita ka ulit, bumalik ka sa akin. Kung gusto mong labanan ang Diablo, labanan mo ito. Napakapangit at maduming bagay, gusto mo bang mapausok hanggang mamatay ang nanay ko? Hindi ba't kapirasong lupa lang sa Chinjo? Ibigay mo na lang sa kanila. Mabuhay ka muna, at kapag bumalik si Lord Sword God, tutulungan niya tayong maibalik ito. Grupo ng mga tao mula sa angkan ng White Tiger na walang magawa, ngunit si Bai Yi ang pinakamalaki, kaya natural na makinig lang sila sa kanya. Isa pa, hindi talaga nila kayang talunin ang mga madiskarteng demonyo, kaya mamamatay sila kung pupunta sila doon. Hindi maganda. Hindi maganda. Lumilipad ang hukbo ng demonyo. Sa likod ng pangunahing puwersa, nagsimulang sumigaw ng malakas ang ilang especially iya. Sumigaw si Bai Yi, bilasan mo. Bilasan mo. Ang mga kalakal sa halimaw ay dinikarga at dinala sa kanilang sarili. Bilasan mo ang kargada. Huwag mong hayaang madungisan ng surot ang magagandang damit ko. Grupo ng mga anak ng angkan ay nagsimulang magdiskarga ng mga paninda, at ang ilan ay lumipad at tumakas. Si Bai Yi ang namumuno, at isang mensahe ang nagmula sa tagapagbalita. Kinuha niya ito at sinabing, Lulo. Busy si kuya, balik ka mamaya. Kuya, dapat. Okay ka lang. Si Bai Yi ay parang isang estatwa ng bato, na nagyelo sa lugar saglit. Lulo, ano bang nangyayari sa iyo? Huwag kang matakot kapatid, hindi ba kasama mo si Dindi? Nanginginig ang boses ni Bai Yi. 2-on-1 sina Dries at Time Hunter. Ang Dean of the Emperor ay walang kakayahan din. Kuya, sa totoo lang, gusto kong sabihin sa iyo. Ang pagiging kapatid mo. Hindi ako nahiya. Lulo, wag mong sabihin. Wag mong sabihin. Kuya, pumunta ka para iligtas ka. Pagaling mo. Pagaling ka. Namumula ang mga mata ni Bai Yi, at hindi napigilan ng mga luha ang pagpatak. Kuya, magpapahinga muna ako. Unti-unting huminto ang komunikasyon. Bai Yi, Lolo, anong nangyari sa'yo? Dumating na ang demonyo. Di ba sabi mo gusto mong umalis? Ilang katulong ang malakas na sumigaw nang makita nila si Bai Yi na nakatayo. Biglaan. Sa nakapaligid na hangin, ang mga asul na kidlat ay nagsimulang kumaluskos ng marahas. Isang nangingibabaw at nakakabaliw na pamimilit ang biglang sumabog mula kay Bai Yi. Umuungol. Gitling. Ang buong katawan ni Bai Yi ay natatakpan ng kulog at asul na kidlat, tulad ng isang madilim na asul na kulog na tigre, na umaakyat sa langit. Isang guhit na palda ang nabasag ng mambak na parang bakal na mga kalamnan. Si Bai Yi ay tumayo mula sa karamihan na parang isang higanteng King Kong, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa nakakasilaw na kulog at kidlat. Devil, kamatayan, mamamatay ako para kay Lao Su. Yumangay si Bai Yi ang sa langit. Nakita kong naging kulay asul na kidlat siya at dirdiretsyong napaatras patungo sa hukbo ng mga itim na demonyo na nagmula sa malayo. Mayroong libu-libong pangit na mga demonyong Zerg na may halong lahi, at naglalabas sila ng mabahong lasong gas pagkatapos ng mahabang distansya. Parang isang makamandag na bagyong demonyo. Si Bai Yi ay biglang sumugod sa hukbo ng Zerg. Si Imo ay umaakit ng kulog, ang Diyos ay umuungal. Ang dark blue lightning shockwave ay pinakawalan mula sa katawan ni Bai Yi at tinangay ang buong kalangitan. Isang dagandong lamang ng tigre ang narinig, at libu-libong asul na baliw na kulog ang sumabog sa hukbo ng Zerg. Ang hindi mabilang na Zerg ay agad na nilamon ang kapangyarihan ng kulog na ito, Jinutay Gutay, naging abo, at ang kaluluwa ng demonyo ay nabura. Si Bai Yi ay naliligo sa mabahong dugo at mga organo ng Zerg, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng kulay na likido, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Ang isa ay sumugod sa kulog, at isang puting shot pabalik sa lupang ninuno. Sa unahan, isang plane level Corsair Demon ang papalapit din sa kanya. Ang isang grupo ng mga tao mula sa angkan ng White Tiger na sumusunod sa pagtakas ay lahat ay ipinagmamalaki na makita ang kanilang ninuno na biglang nagpakita ng kanyang makapangyarihang kapangyarihan. Gawin mo.
Inihagis ng isang matanda sa lupa ang singsing ng storage bag sa kanyang kamay. Patayin. Sundin ang mga ninuno at bumalik. Sa isang iglap, isang malaking bilang ng mga miyembro ng White Tiger Clan ang humabol sa asul na figure at bumalik upang pumatay. Kabanata 3139 na isang butterfly. Sa ibabaw ng Dragon City. Si Gigi Hei ay napuno ng dugo, humihingal at mukhang malungkot. Isang grupo ng mga Shenlong clansmen ang pinagpapawisan dahil sa kaba. Paano naging ganito? Kung gayon ang mga kasanayan sa chess ni Du Jiafo ay napakataas. Noong una, naramdaman ni Feng Yuzi at ng iba pa na gustong madaig ng Diablo si Ji Hei sa kanyang chess skills, na pangarap ng isang tanga. Ngunit nang magising ako, napagtanto ko na si Du Jiafo ay tila marunong magbasa ng isip at laging nahuhulaan ang ilan sa mga iniisip ni Gigi Hei. Bago bumaba si Gigi Hei, mukhang alam na ni Du Jiafo ang susunod na hakbang ni Gigi Hei. Munting Qinglong. Na-dead end ko kayong lahat. Bakit hindi ka maglaro ng chess? Kung magpapatuloy ka sa ganoong kawalan, maaari kang mapatay sa akin sa ilang segundo. Humajijek si Du Jiafo at ngumiti. Siya ay may kalamangan, at ngayon ay madali niyang matamaan si Gigi Hei. Nasa linya ang buhay ni Gigi Hei. Kung patuloy na lalawak ang kalamangan, ang kapangyarihan ng susunod na hakbang ay maaaring ganap na patayin si Gigi Hei. Matandang ninuno. Huwag kang bababa. Kung magpapatuloy ka sa ganito, hindi ka makakalaban kapag kumilos siya. Payo ni Feng Yujian. Ikan-away ni Du Jiafo ang kanyang daliri, at isang grupo ng mga demonyo ang handang umalis. Sa ganitong sitwasyon, mas madali para sa mga demonyo na sirain ang lahat ng tao dito kaysa dati. Tumulo ang itim na pawis ni Gigi. Ang epekto ng pagbawi ng kapangyarihan ni Aoki ay lubhang nabawasan. Wala na sa ayos ang isang paa niya. Sa sandaling ito, biglang ngumiti si Gigi Hei. Du Jiafo, kung ako sa iyo, papatayin na kita ngayon, huwag kang mag-alala, kakainin ko ang isa sa iyong mga dragon at bibigyan kita ng pagkain. Humikab si Du Jiafo. Talaga, natatakot ako. Wala kang pagkakataon. Sinabi ni Gigi Hei, sa pagkakataong ito nang hindi nag-iisip tungkol dito, isang piraso ng chess ang nahulog ng direkta. Sword God Palace. Sa opisina ni Su Qingzhou. Nay, tapos na ako. Halika at tingnan. May malaking dumpling sa lupa. Masayang tumayo si Tuan Chuan at nagpakita kay Su Qingzhou. Sa harap ng bata ay isang malaking piraso ng nomino na itinayo. Dahil nasa palasyo si Tuan Chuan, hindi siya nakakalabas para maglaro o lumabas para kumain ng masasarap na pagkain, kaya natural na nakakainip. Binigyan siya ni Su Qingzhou ng isang gawain, hanggat natapos niya ang pagbuo ng domino formation ayon sa pattern ng black and white na glutinous rice ball, ilalabas niya siya para maglaro. Talaga. Tumayo si Su Qingzhou, pumunta sa gilid ng kanyang anak, at kinurot ang kanyang matabang pisngi. Baby, alam mo ba kung ano ang domino effect? Kumurap si Tuan Chuan at umiling, hindi ko alam. Isang ngiti ang sumilay sa mga mata ni Su Qingzhou habang inalalayan niya ang maliit na kamay ni Tuan Chuan at inilagay ito sa unang domino. Sa pagpindot ng iyong daliri. Ang mga domino ay nahulog sa patong-patong at mabilis na kumalat. Wow! Bulalas ni Tuan Chuan, Nay, ang mga bola ng malagkit ay naging steamed buns. Nagulat si Tuan Chuan nang makitang nahulog ang mga domino, na wala talaga ang mga dumplings, napalitan ng pattern ng steamed buns. Paano ito? Domino effect iyon, basta konting pagbabago, magkakasunod-sunod ang chain reactions. Mahirap malaman kung ano ang makikita mo sa huli. Ngumisi si Tuan Chuan, parang, ang butterfly effect. Alam mo pa ang tungkol sa butterfly effect. Sino ang nagsabi sa iyo? Hindi inaasahang sinabi ni Su Qingzhou. Sabi ni Ate Angel, ito ay isang maliit na paru-paro, at maaaring umihip ang malakas na hangin. Katulad nito, kung kumain si Tuan Tuan ng isang piraso ng karne, maaari itong pumatay ng isang malaking hayop. Medyo ganito ang pakiramdam. Hindi napigilan ni Su Qingzhou na matawa, hindi nakakapagtaka na ang aking anak ay mas kaunting kumakain ng karne kamakailan. Ang iyong kapatid na si Angel ay talagang mahusay sa pakikipag-usap sa mga tao, marahil ito ay isang talento. Tinuruan ka ni nanay sa loob ng maraming taon, at hindi ito gumagana kahit na sabihin mo ang isang salita mula kay Ate Angel. Ano? Hihi, Nay, pwede ba tayong lumabas para maglaro? Tinapik ni Su Qingzhou ang ulo ng kanyang anak, halika. Maligo ka na at pumili ng palda na gusto mo. Nasaan si nanay, may mga gagawin pa, lumabas sandali, at pagbalik mo, ilabas mo ang grupo para maglaro. Tuwang-tuwang tumanggo si Tuan Chuan at sa isang iglap ay tumakbo sa kanyang silid. Lumabas si Su Qingzhou sa Sword God Palace at pumunta sa plaza. Hindi ko nakita ang puting watawat, maaari bang? Balak ni Misu na personal akong sumuko. Masayang humigop ng tsaa si Booker, tumalikod at nakangiting nagtanong. Sa iyong book of cause and effect, may character ba na tinatawag na Warner? Napapikit si Booker, Honor. Sino ito? Isang batang babae mula sa Yao family ng Shenlong family. Ay wala pang 8 taong gulang ngayong taon, at mukhang inosente at cute. Ito ay isang maliit na batang babae, bakit banggitin siya? Mahiwagang ngumiti si Su Qingzhou, mukhang. Alam ng anak ko ang tungkol sa butterfly effect pero hindi mo alam.
Paano nangyari ito? Ang kalangitan sa itaas ng Shenlong City. Nakita ni Du Jiafo, na orihinal na nakaupo sa Daoyute, si Jijihei, at agad na nagbago ang kanyang mukha. Naisip ko na lang na makakain ako ng mahabang dragon mula kay Jijihei ng isang beses. Ngunit natigilan siya nang malaman na nang mahulog ang piraso ng chess, agad na nabuhay ang dead end ni Jijihei. Biglang bumaliktad ang sitwasyon. Ang mga tao sa panig ng pamilyang Shenlong ay lubos na napabuti ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban sa larong chess. Ang iyong batas, bagamat hindi ko alam kung ano ang tawag doon. Ngunit dapat ay mapagkakamalan kong isipin na may nangyari, tama ba? Ngumiti ng masama si Gigi, kanina lang ako nagtataka, halatang umiwas ako sa iyo. Atake, bakit mo ako sinaktan ng tuluyan? Hindi ko alam hanggang sa naglaro ako ng chess na ang dodging, na nakita ko ay ang pre-recognition ko. Naisip mo akong nagkamali na nakagawa ako ng ilang mga desisyon, na hindi ko pa ginawa. Gayunpaman, maaari mong gamitin ang aking paghuhusga upang malaman ng maaga ang aking susunod na intensyon. So, kahit anong laban o chess, you can always take lead, na parang alam mo na kung ano ang susunod kong laruin. Malungkot ang mukha ni Du Jiafo, at ang kanyang kaakit-akit na mukha ay naging medyo nakakatakot. Ano? Ngumiti si Jijihei at sinabing, normally, tama yan. Pero, matagal na, alam ko nang wala na ang rules mo. At hindi mo alam na ang paglalaro ng chess ay iba sa pakikipaglaban. Bakit iba? Kaya hindi ka magaling sa chess. Makikita mo lang kung ano ang susunod kong laruin, pero alam mo, simula pa lang, binilang ko na ang kailangan kong gawin pagkatapos ng isang dosenang galaw. Game. Kahit na nakikita mo ang bawat kilos na gusto kong gawin, ngunit hindi mo makikita ang pagtatapos ng laro pagkatapos ng higit sa 10 galaw. Nadurog ang puso ni Du Jiafo at sumigaw, sinadya mong nagsinungaling sa akin. Tuwang-tuwa ang lahat sa pamilya Shenlong, na para bang bumalik sila sa langit mula sa impyerno. Lalo na nang makita ko ang mga sugat ni Jijihei at pilit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, naramdaman niyang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Bagamat nilabag ni Jijihei ang mga patakaran, sa huling pagsusuri, siya ang nakipagsapalaran ng napakadesperadong nagkaroon siya ng pagkakataong baligtarin ang sitwasyon. Kung tumakbo yung naunang G, kung hindi niya kayang talunin, tatakas na siya. Nagbago ang ninuno. Bumantong hininga si Feng Yuzi ng may damdamin. Hindi nila alam na ilang beses talagang gustong tumakbo si Jijihei. Ngunit nang maisip niya ang maliit na batang babae na nagtatago sa cellar, at ang pangako na tuturuan ang batang babae na maglaro ng chess. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob, kaya gusto niyang kumapit ng mas matagal. Bakit nakatayo ka pa dyan? Samantalahin ang kahinaan ng mga batang demonyong ito at patayin sila. Sigaw ni Jijihei. Ang mga tao ng Shenlong clan ay biglang nagising, at saglit, ang umaalab na apoy ng dragon ay nag-aapoy, na agad na nagsakay abangan ng kapangyarihan ng demonyo ng kalaban. Sa kalangitan sa itaas ng lungsod ng Shenlong, sa malaking chessboard, sa unang pagkakataon ay nang ibabaw si Shenlong. Kabanata 3140 Pakikialam. Ang mga nabubuhay pa hanggang ngayon ay ang mga elite ng Shenlong clan. Ang apoy ng dragon ay nagpaso at nagngangalit, at ang kaluluwa ng dragon ay umungal sa kalangitan. Ang isang malaking bilang ng mga demonyo na hindi maaaring basagin ngayon lamang ay pinalo at naging abo. At ang mga pag-atake ng mga demonyo, na tumama sa mga mandirigmang Shenlong na ito, ay medyo walang sakit. Si Feng Yuzi at ang iba pa ay tumanggap ng ilang pinsala mula sa kapangyarihan ng Diablo, at nalaman na wala talagang banta, at hindi maiwasang matuwa. Wala na ang demonyo. Ipaghiganti ang patay na pamilya. Patayin. Kasabay ng isang dagandong, ang mga mandirigma ng Shenlong clan ay sumugod upang pumatay na parang wala silang iba. Ang mga demonyo ay hindi magagapi, ngunit sila ay magdurusa sa pagkawalan ng primordial na kapangyarihan bago maabot ng mga tao ang kaharian ng pagbubukas ng langit. Ngunit ang malaking bentahe ng laro ng chess ay nagresulta sa isang malaking pagtaas sa kapangyarihan ng labanan ng panig ng tao, habang ang panig ng demonyo ay lubhang hamina. Ang isa at ang isa pa, kasama ang karunungan ng mga tao, ay nahihigitan ng maraming mababang antas na mga demonyo. Siya ay mahusay sa paggamit ng iba't ibang mga kasanayan at porma sayon, at siya ay gumaganap ng mas sistematiko, kaya siya ay nagpapakita ng isang panig na pagdurog na uso. Si Du Jiafo at ang kanyang mga demonyong hukbo ay hindi nakapagbigay ng puwersa sa chessboard, at ang linya ng labanan ay biglang bumagsak. Withdraw. Withdraw mula sa chess game. Alam ni Du Jiafo na hindi maganda ang sitwasyon, kaya hayaan mo nang umatras ang hukbo. Gusto mo bang tumakbo? Tanong nitong ninuno. Zuan Bingtan. Ang bentahe ng laro ng chess ay idinagdag, upang ang kasanayan sa Qinglong ay may ilang beses na lakas ng nauna. Napuno ng malawak na malamig na hangin ang kalangitan sa itaas ng lungsod ng Shenlong, tulad ng isang nagyelo na latian. Nagsimulang magpumiglas ang mga demonyo, pati na ang pag-atres, napakahirap kahit na umalis ng buhay. Ang mahabang buhok ni Jijihei ay nagliliyab, at sa sandaling na ilabas ang chi ng dugo ng baliw na dragon, ang kanyang buong katawan ay nagningning ng gininto ang pulang kinang, tulad ng isang nakakapasong araw sa ibabaw ng itim na kagubatan. Alam mo ba kung ano ang susunod na gustong gawin ng ninuno na ito?
Gamitin ang iyong flashback upang tingnan itong mabuti. Ngunit kahit na makita mo ito, wala kang magagawa tungkol dito. Ang mga mata ni Dujiafo ay nagpakita ng isang lilang ilaw ng demonyo, at pagkatapos ay biglang nagbago ang kanyang mukha. Nagmamadali niyang pinakilos ang kapangyarihan ng demonyo, sinusubukang gumuhit ng makulay na portal at direktang makatakas sa larangan ng digmaan. Bagamat maaari lamang siyang mag-teleport sa sarili niyang teritoryo sa maikling distansya, magagawa lang niya ito. Si Gigi Hei ay hindi nagmamadali. Sa oras na ito, napalampas na ni Dujiafo ang isang chess round. At direktang papatayin ni Gigi Hei si Dujiafo gamit ang isang mahabang dragon. Sa isang iglap, muling tumaas ang lakas ng pakikipaglaban ng panig ni Shenlong. Dumating si Crush sa patayan. Thunder Dragon Absolute Shadow. Walang pakialam si Gigi Hei sa ginagawa ng kanyang kalaban. Sa isang sprint, ang bilis ng kidlat ay ilang beses na mas mabilis kaysa dati. Kahit na alam ni Dujiafo ng maaga, hindi niya maiiwasan ang gayong pagsingil. Sa harap ng mga mata ni Gigi Hei, ang mga pagtatangka ni Dujiafo na mag-teleport ay nasa slow motion. Isang kamao ang direktang tumama sa mapang akit na mukha ni Dujiafo. Ang mukha ni Dujiafo ay direktang na-deform, namilipit, nabasag, at sumabog sa hangin. Huwag! Huwag mo akong patayin. Bibigyan kita ng magandang karanasan na hindi mo pa nararanasan noon. Pagmamakaawa ni Dujiafo sa pamamagitan ng voice transmission, alam niya na ang kanyang pag-atake sa sandaling ito ay hindi na maaaring maging banta kay Gigi Hei. Ang talento ng alindog ay hinihimok sa sukdulan. Lolo, gaya nga ng sabi ko, chess lang ang hilig ko. Kinuha ni Gigi Hei ang isang bola ng asul na apoy sa kanyang kaliwang kamay, at idiniin ito sa walang ulo na bangkay ni Dujiafo. Langit. Tila isang cyan supernova, na sumasabog sa ibabaw ng itim na kagubatan. Ang templo ng paglikha. Isang gulo. Nasiyahan ang smelter sa kilig ng pagpapahirap. Matapos bitawan si Chenjo ng 2 beses na sunod-sunod, ang paligid ng Temple of Creation ay pinasabog sa isang malaking malalim na hukay. Maliban sa shrine na nakatayo, ang ibang mga gusali ay ginawang kasaysayan. Sina Feng Qinglan, Ai at Xiao Waiso, kasama ang mga Diyos ng astrolohiya, ay umakyat mula sa tumpok ng mga guho. Ilang beses na magkasunod na nag-counter-attack ang apat, ngunit ang agwat sa kanilang cultivation at ang malakas na firepower ng kabilang panig ay nagpahirap sa 4-1. Ang ngiti ay naging 4 na clone at nagsimulang ituloy ang isa sa isa. Ito ang nagpakaba sa kanilang 4. Ano ang limitasyon ng elemental na demonyong ito? Hindi ba nakakapagod? Ang pagkakatawang tao ng 4 na avatar ay nangangahulugan na ang kaluluwa ng Diablo ay nahahati sa 4 na bahagi, at ang espiritual na kapangyarihan ay nahahati din sa 4 na bahagi. Ang ganitong paraan ng pag-atake ay halatang mababa ang tingin sa kanila. Pero, kahit isang quarter ang ginamit ni Smilet para lumaban, hindi naman lumaban ng walang init ang 4. Kahit anong pakulo ang gamitin niya, laging makokopya ni Smelter, at kapag lumaban siya, lalo siyang magiging agresibo. Hindi pwede. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, mamamatay tayong lahat. Inilagay ni Xiao Waisu ang Void Phoenix Armor sa kanilang 4, na maaaring gumanap ng isang defensive role. Ang bilang ng mga mage sa Creation God Realm ay makabuluhang nabawasan. Kung tutuusin, kahit may virtual na Phoenix Armor para protektahan ang katawan, hindi nito mapipigilan ang walang habas na pambobomba kay Smilet. Sa sandaling sinabi niya iyon, isang Celestial Dragon Crossbow ang tumawag sa likod ni Xiao Waiso. Isa na naman itong clone, at biglang bumaril ng malamig na arrow mula sa likuran. Mag-ingat ka kay Susu. Binibigyang pansin ni Feng Qinglan ang pangkalahatang sitwasyon, isang Thunder Dragon Juying ang sumugod, itinulak si Xiao Waiso palayo, at sa wakas ay naiwasan ito. Diyos! Magtutulungan pa rin ang mga clone na ito sa isa't isa. Ang mukha ng Diyos ng astrolohiya ay naging berde. Nangangahulugan ito na hindi lamang sila inaatake ng isa-isa, ngunit mag-ingat din sa ilang iba pang mga clone. Wala bang kahinaan ang halimaw na ito? Hindi gumagana. Kung tinamaan mo ito ng anumang pag-atake, ngunit kailangan itong kopyahin. Inis si Feng Qinglan. Parang nagpakawala ng kakaibang tawa si Smelter, at ang elemental na katawan ay muling pinagsama sa isa. Ipapalabas na naman. Nang makitang itinaas ni Smilet ang kanyang kamay, bulalas ng astrology god. Miss L. Magtago tayo sa templo. Ang tanging bagay na maaaring gamitin bilang isang santuwaryo sa sandaling ito ay ang templo. Hindi. Magtago tayo, siguradong papatay ito ng iba. Saka anong klaseng Diyos tayo? Kinokontrol ni Ayer ang templo at direktang isinara ang pinto. Hindi ko kayang protektahan ang sarili ko. May pakialam ka pa ba sa buhay ng iba? Ang astrolohiya may sira ang mukha ng Diyos, kaya kinailangan niyang maglabas ng card na Tower. Isang malaking tore ang bumalot sa 4. Walang bisa Phoenix. Ang apoy ng Phoenix ay naging mga patong-patong ng mga bato na nagpapatibay sa tore. Xingmo Kixingzo. Ginamit ni Feng Qinglan ang kapangyarihan ni Aoki para palakasin ang depensa at pagbawi. Nagtulungan silang 4 at halos hindi nagtiis sa binyag ng libu-libong tao sa labas. Ngunit kahit na ganoon, ang malakas na elemental firepower ni Smilet ay patuloy na nagpapahina sa kanilang mga kuta.
Mabilis na nawala ang Void Phoenix Barrier, at nagsimulang gumuho ang tore. Tapos na, tapos na. Hindi ko na mapigilan, hindi ko na mapigilan. Mamamatay na ako. Malapit nang umiyak ang Diyos. Anong sabi mo? Hindi ka ba nagpunta dito mag-isa? Kumunat ang noo ni Air. Siyempre hindi. Dapat pumunta ako sa templo ng liwanag. Lubhang nanlumo ang astrolohiya, at wala siyang pakialam na saktan si Air, at sinabi ang totoo. Sa katunayan, hindi niya alam kung paano siya ipinadala sa templo ng paglikha. Naalala niya na ang kanyang teleportation array ay malinaw na konektado sa Temple of Light. Pagkatapos ng lahat, ang boss ng Arcane God Realm ay dating Guangming. Akala ko may 3 madiskarteng antas sa gilid ng templo ng paglikha, na mabuti na lang, ngunit hindi ko inaasahan, Bigza. Vig. May pagkakataong mabuhay, ngunit hinarang ito ni Air. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.